Ito ay magkapatid na babae, ang suot na pajama ng nakababa kapatid nili sa mga tindahan ng kalakal. Ang suot naman ng nakatatandang kapatid ay mamahaling sutla na pajama. Ang nakababang kapatid ay nagsasabon ulo ng rahas ng simpalikuran, samantalang ang nakatatandang kapatid ay nagbabad sa bato. Ang almusal ng nakababatang kapatid ay murang kimchi bibimbap lamang, samantalang ang sa nakatatandang kapatid ay magandang tinapay at kape. Ang nakababatang kapatid ay walang matinong sapatos, kapag nabali ang takong ay tatapikin lang at gagamitin muli. Samantala, ang nakatandang kapatid ay maisilid na punong-puno ng mga mamahaling sapatos, bag at brand. Ang bahay kung saan nakatira ang nakabatang kapatid ay isang maliit at simple bahay lamang, samantalang ang nakatatandang kapatid ay nakatira sa isang rangyang villa. Ang nakababatang kapatid ay pangunahing naglalakbay sa ng bus, samantalang ang nakatatandang kapatid ay may sariling sasakyan na naghahatid at nagsusundo. Ang dalawang magkapatid ay dating malapit sa isa noong bata pa. Ang pangalan ng nakababatang kapatid ay si Dalmay, samantalang ang nakatatandang kapatid ay si Juan Injay. Pagkatapos, dahil hindi na matiis ng kanilang ama ang pambabastos at paninigaw ng kanyang amo, nag-resign siya at nagsimulang magtayo ng sariling negosyo. Dahil dito, nag-away ang kanilang ina at nakipaghiwalay sa kanilang ama. Sumama ang nakatatandang kapatid sa kanilang ina, samantalang si Dalmi ay sumama sa kanilang ama. Isang araw, sinabi ni Injay kay Dalmi na nag-asawang muli ang kanilang ina sa isang napakayaman na lalaki. Malapit nang sumama ang nakatatandang kapatid sa kanilang ina patungong Amerika. Sinabi pa ni Injay na dapat ay sumama si Dalmay sa kanilang ina. Nagkamali siya sa kanyang pinili at hindi na siya kapatid ni Dalmi. Nagalit si Dalmi at hinabol ang kanyang kapatid at nag-away sila. Nang araw ring iyon, nagtagumpay ang kanilang ama sa pagkuha ng investment. Ngunit nang araw ring iyon, naaksidente siya sa kotse at pumanaw. Simula noon, si Dalmi ay tanging sa kanyang lola na lamang umasa. Pagpasok ni Dalmi sa banyo ngayon, hinubad niya ang isang sapatos na may mataas na takong at ginamit ang marker pen para kulayan ang bahaging natuklap. Pagkatapos kulayan, hinipan niya ito at saka muling isinuot. Pagkatapos, hinubad niya ang kabilang sapatos at kinulayan ang dulo nito gamit ang pen at muli siyang mipan. Nang matapos ang lahat, tumingin siya sa kaliwa at kanan at mukhang maayos naman. Pagkatapos, lumabas siya sa banyo ng may kumpiyansa. Samantala, si Injay ay naglalakad at nagsiselfie ng swal, habang ang kanyang assistant ay sumusunod sa likod na may dalang mga bagahe. Lahat sila ay dumalo sa isang seminar tungkol sa pagnenegosyo. Si Dalmi ay manonood na nakaupo sa ibaba, samantalang ang kanyang kapatid na si Injay ay ang panauhin sa entablado. Mayroon na ba kayong nagawang mapag-isang desisyon? Yan, Seo Injay, pagkatapos ng lahat ako ay tao lamang. Ngunit yan, Seo Dalmay, ang pangalan ko ay Juan Injay. Nagpunta sila sa isang coffee shop at si Injay ay mukhang eleganteng-elegante. Tinanong niya si Dalmay kung nais din niyang magsimula ng sariling negosyo. Sinagot naman ni Dalmi na, ang totoo, ang pag-iisip ni Seo Dalmi tungkol sa pagsisimula ng negosyo ay ang pagbitiw sa kanyang trabaho. Kasama ang kanyang lola, magtatayo siya ng isang hotdog stand. Tinanong ni Juan Injay si Dalmay kung mayroon na siyang boyfriend. Sinabi ni Dalmi na, ngunit ang totoo, ang isang babaeng malapit na sa 30 anyos na tulad niya ay single pa rin. Kahit sa mga lugar na pinupuntahan ng mga magkasintahan, siya lang ang nagsiselfie. Tiningnan ni Juan Injay ang luma at uklap na sapatos ni Dalmi at mumiti lang. Pagkatapos, tinanong niya kung ano ang pangalan ng boyfriend ni Seo Dalmi. Sinabi niya na ang pangalan ay Namdusan, ang pinakabatang nanalo sa International Mathematical Olympiad. May kakayahan, matalino at may magandang kinabukasan. Muling humiti si Juan Injay. Sa kanilang pagbalik, inanyayahan ni Juan Injay si Dalmi sa marangyang social gathering at sinabihan siyang dalhin si Namdusan. Sinabi niya na gusto niyang makita kung sino talaga si Namdusan. Nang marinig ito, agad na tumanggi si Dalmi dahil hindi pa niya nakikilala si Namdusan. Nang aalis na siya sa lugar, biglang lumingon si Juan Injay at sinabing, "Salamat, dahil sa iyo, nalaman ko gaano katama ang aking naging syon. Tingnan mo ang punit-punit na sapatos sa iyong mga paa, pati na rin ang isang hindi totoong boyfriend na iyan. Sapat na iyan para malaman kung gaano kalungkot ang buhay mo." Pagkasabi nito, tumalikod siya at sumakay sa kotse. Galit na kinuyom ni Seo Dalmi ang kanyang mga kamay, mabilis na hinabol pinatigil ang kotse at nagtungo sa harap ng kanyang kapatid upang sabihin na, "Ipakilala ang social gathering na iyon, ipadala ang oras at eksaktong lokasyon sa akin, at pupunta kami ni Dusan ng magkasama." Ngunit pagkatapos noon, agad niyang pinagsisihan ang sobra-sobrang pagganap at ang lalaki na nakaupo sa kotse sa tapat ay napatawa din sa kanya. Sinundan ng lalaki si Dalmi sa buong daan. At pagkatapos ay tumigil sa harap ng isang hotdog stand. Pinanood niya ang hotdog stand sa malayo at bigla siyang natigilan. Lumalabas na ang lalaking ito ay nanalo ng $1,000,000 na premyo, ngunit hindi niya kayang bumili ng isang hotdog. Nakita niya ang ibang tao na sarap na kumakain ng pansit at siya ay nakalunok lamang ng laway. Ang lalaking ito ay gumagala sa mga lansangan, umuulan ng malakas sa gabi, ngunit wala siyang uwian. Biglang pinigilan siya ng may-ari ng hotdog stand. Nakita niyang basang-basa siya ng ulan at sinabi sa kanya, "Mukhang wala kang matutuluyan." "Di ba? Hindi po, mayroon po ako. Sa kabilang dako, tingnan mo nang mabuti ang cherry blossom tree. May nakabiting birdcage doon at ang susi ay nasa loob noon."
Pagkatapos magsalita, tumalikod siya at umalis, bagamat matigas ang kanyang mga salita, ang kanyang katawan ay napakatapat. Pumunta ang binata sa tindahan, tumingin sa paligid, at binuksan ang pahayagan na nakalagay sa mesa. Sa ilalim ay may 2 hotdog. Mabilis siyang umupo at nagsimulang kumain na parang gutom na tigre. Nang mabusog siya, ang kanyang buong katawan ay puno na naman ng sigla. Sa sandaling ito, natuklasan niya ang alkansya ng matanda at nakatitig siya dito. Kinabukasan, naalala din ng lola ang kanyang alkansya na siyang lahat ng kayamanan na kanyang naipon. Mabilis na nagising ang lola at agad na tumakbo sa tindahan. Sa kabutihan palad ang alkansya ay nandoon pa at pera ay buukin. Ngayon lang nahinga ng maluwag ang lola. Sa sandaling ito, ang binata ay pumasok din at pinayuhan ang lola na ilagay ang pera sa bangko. Kaya dinala siya ng lola sa bangko upang ideposito ang pera. Pagkatapos magdeposito, mabas sila at nakita ng lalaki ang bulletin board ng stock brokerage. Lumalabas na sumali siya sa National Simulation Investment Competition at nanalo siya ng utimpala. Ang 100 milyon ay ang virtual na pera na kanyang napanalunan. Sa pag-iisip tungkol sa kanyang kakayahan sa pamumuhunan, nakiusap ang lalaki sa matanda na magbukas ng stock account para sa kanya at pagkatapos ay pumunta siya sa library araw-araw, nag-aaral at nag-trade ng stock. Di nagtagal, naghiwalay ang mga magulang ni Dalmi at sumama ang kanyang kapatid sa kanyang ina. Si Seo Dalmi ay walang mga kaibigan, nakikita ang kanyang malungkot at umiiyak na apo. Humingi ng tulong ang lola sa lalaki na magsulat ng isang liham upang makipagkaibigan kay Dalmi. Ang pangalan ng lalaking ito ay Han Ji Pyong. Ayaw niyang gamitin ang kanyang pangalan nang makita ang balita sa pahayagan tungkol sa mathematical genius na si Nam Dusan, nagpa siya silang gamitin ang pangalang Nam Dusan sa pagsusulat ng liham. Nang matanggap ni Dalmi ang liham, tuwang-tuwa siya at mabilis siyang sumulat ng sagot. Sa ganitong paraan, nagpatuloy sila sa pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng mga liham na inilalagay sa birdcage at naging magkaibigan sila. Unti-unting nakalaya si Dalmi sa kanyang depression. Si Han Ji Pyong ay karapat-dapat sa kanyang rasyon bilang isang investment genius. Sa loob lamang ng mahigit 1 taon, ang pera sa stock account ay tumaas mula 8 milyon hanggang 80 milyon. Ngayon, nais niyang i-withdraw ang pera upang mag-aral sa Seoul, ngunit natuklasan niya na ang account ay nabura. Sobra siyang na-stress at dali-dali siyang tumakbo upang hanapin ang lola at nakita niyang ibinigay niya ang lahat ng pera sa kanyang anak. Sobrang nagalit siya pagkatapos umalis ang anak ng lola. Galit na galit si Han Ji Pyong at sinigawan ang matanda. Bakit ninyo ibinigay sa tiyuhin ang lahat ng pera? Ang pera na iyon ay galing sa aking investment, ibalik ninyo sa akin. Nalungkot ang lola, pumasok sa tindahan at lumabas na may dalang malaking bag at ibinigay kay Ji Pyong. Hindi inaasahan, sa loob ay makapal na mga salapi. Lumalabas na ang perang ibinigay niya sa kanyang anak ay ang sarili niyang 8 milyon. Hindi niya ginalaw kahit ispusing ang pera ni Han Ji Pyong. Labis na nahiya si Han Ji Pyong at yumuko upang humingi ng paumanhin. Pagkatapos ay tumalikod siya at tumakbo palayo sa lugar. Nakaupo sa stasyon ng tren, labis na nakonsensya si Han Ji Pyong. Sa sandaling ito, biglang lumitaw ang lola at binigyan siya ng bagong pares ng sapatos at yumuko pa upang tulungan siyang isuot ito. I-promise mo sa akin, kung magiging matagumpay ka sa hinaharap, wag mo na akong kontakin. Ang kanyang mga salita ay lubusang nagpabali sa puso ni Han Ji Pyong. Niyakap niya ang matanda at sinabing, dapat maging malusog kayo palagi. Pagkalipas ng 15 taon, si Han Ji Pyong ay naging isang investor na may net worth na 10 bilyong won. Sa isang seminar tungkol sa startup, nakilala niya ang kanyang matagal ng kaibigan na si Dalmei, kaya sinundan niya ito pauwi at nakita muli ang lola. Nagpunta siya sa hotdog stand ng lola. Labis na natuwa ang lola nang makita si Han Ji Pyong. Hindi siya makapanila sa kanyang nakita. Anak, bakit ka nandito? Wala ka bang mapuntahan? Sa kabilang banda, gustong dalhin ni Dalmi ang kanyang boyfriend na Sam Dusan sa party. Ngunit kahit sa internet ay wala siyang mahanap na balita tungkol kay Dusan. Saan siya makakahanap ng Nam Dusan ngayon? Nakikita na si Dalmi ay desididong hanapin si Nam Dusan. Labis na nag-alala ang lola. Tinanong niya si Dalmi, bakit ayaw mong magpatalo sa kapatid mo? Sinabi ni Dalmi na, kung matalo ako, nangangahulugan na natalo ako dahil pinili kong sumama kay Papa at makukuha ko ang pakikiramay ng mga tao. Iisipin nila na nagsisisi ako. Ngunit, maya ako nakama ko si Papa, masaya ako at hindi ako nagsisisi kahit kaunti. Kaya sa pagkakataon ito, hindi ako pwedeng matalo. Nakita ang kanyang umiiyak na apo, labis na nastan ang lola. Nagtungo siya upang hanapin si Han Ji Pyong. Umaasa matutulungan siya nitong hanapin ang lalaking nagngangalang Nam Dusan. Nagkataon na ang isang laking nagngangalang Nam Dusan ay patuloy na nagpapadala sa kanya ng mga email. Nais niyang mahanap siya upang mamunan ng magkasama. Hindi nagtagal, natagpuan ni Ji Pyong si Nam Dusan na sa sandaling iyon ay hinabol at sinisigawan ng kanyang ama. Sinabihan na wala siyang ginagawang matino sa buong at maglo ang kanyang karir. Pinayuhan ni Ji Pyong ang lola na mas mabuting huwag nang hanapin si Nam Dusan. Hindi lang hindi mababawi ang dignidad, baka pagtawanan pa ni Injay at hindi makabawi. Gayunpaman, sinabi niya na ito ay swerte sa gitna ng kapahamakan. Ang posibilidad na mahanap ni Dalmay si Nam Dusan ay halos zero. Ngunit pagkatapos nito, binuhusan si Han Ji Pyong ng malamig na tubig.
Biglang nakatanggap ng tawag ang lola mula kay Dalmay. Sinabi niyang nahanap na niya si Namdusan. Lumabas na dahil wala na siyang pera. Naghahanda na si Namdusan na ibenta ang kanyang mga ari-arian sa bahay. Kaya nag-post siya ng mga gamit online. Nagkataon na nita ito ni Dalmay. Kinumpirma niya sa pamamagitan ng mga larawan na ito ang Namdusan na nahanap niya. Kaya nagtakda sila ng oras at lugar upang magkita. Labis na natuwa si Dalmay sa paghahanap sa lalaking pinapangarap niya at halos tumalon siya sa tuwa. Mabilis na dumating ang oras ng kanilang pagkikita nang biglang dumating si Han Ji-pyong at hinila si Namdusan. Namdusan, na handang magalit, ay biglang natusan na ang taong ito ay ang sikat na investor. Nais ba nilang mamuhunan sa amin? Labis na na-excite si Namdusan na hindi na siya makapagsalita ng maayos at nangingik ang kanyang mga kamay. Sa kotse, sinabihan ni Han Ji-pyong si Namdusan na basahin ang mga liham ni Dalmay. Ang mga liham na ito ay isinulat niya para sa kanya. Pagkatapos ng kalating araw, sa wakas ay naintindihan Namdusan na si Han Ji-pyong ay hindi dumating upang mamuhunan, kundi upang magpanggap boyfriend ni Seodali. Matapos magkasundo ang kanilang grupo, nagpa siya silang pumayag na tulungan si Han Ji-pyong. Ang pangunahing kondisyon ay tulungan ang kanilang Samsung-tech na makapasok sa sandbox. Ngunit tumanggi si Han Ji-pyong dahil ang kakayahan ng kumpanyang ito ay talagang napakahina. Nang mabasa ni Namdusan ang lahat ng mga liham, sa wakas ay naantig siya ni Seo Dalmay. Nagpa siya siyang tulungan pa rin siya. Nang hiram si Namdusan ng sweet, pagkatapos ay sumakay sa bisikleta at nagsimulang umalis. Dumating si Dalmay sa party at hindi pa rin siya sanay sa mga ganitong sitwasyon, kaya tila mas mahiyain siya. Pagkatapos, naghanap si Dalmay ng isang hindi gaanong kapansin-pansing posisyon at lumayo sa karamihan. Nang tumingin sa kanya ang ina ni Dalmay, agad siyang lumingon at nagpanggap na tumitingin sa ibang direksyon. Narating din ni Han Ji-pyong ang party. Nakita niya si Dalmay na nakatago sa isang sulok. Akala niya ay lalapitan niya ito para tulungan, ngunit huli na siya. Matagal ka na bang naghihintay? Matagal na, miss na kita. Nakita ni Dalmay na papalapit ang kanyang ina at ang kanyang kapatid na Injay. Agad niyang niyakap si Namsan at sinabihan itong maggap na kanyang boyfriend. Sa kanilang pagkikita, nagmulang mag-imbestiga si Won Injay sa lahat ng paraan. Nagsisimula ka ba ng negosyo? Dahil hindi na siya makapagpanggap pa, nalungkot si Dalmay at binitawan ang kanyang kamay, ngunit agad itong hinawakan ni Namdusan. Sa totoo lang, hindi ito isang startup kundi negosyo. Hindi pa rin nakontento si Inche. Anong round na ba ang kumpanyang ini-invest mo? Ang tanong na ito ay nagpatigil kay Namdusan. Hindi niya talaga maintindihan ang mga lengguwahe sa mundo ng investment. Nang makita niyang malapit ng mabunyag ang lahat, sa sandaling ito, dumating si Ji-pyong para sagipin silang dalawa. Si Han Ji-pyong ay isang napakagaling na tao sa mundo ng investment. Anumang proyekto ang tingnan niya, siguradong napakagandang proyekto iyon. Natigilan din si Won Inche upang maiwasan na malaman ang katotohanan. Sinadyang kumuha ni Han Ji-pyong ng dahilan para hilahin si Namdusan palayo. Naging tagumpay ang pagpapanggap na ito. Natapos ang party, naghahanda na si Namdusan na sumakay ng bus. Agad siyang pinigil si Ji-pyong at dinala si Namdusan sa parking lot. Pagkatapos, sinabihan nitong i-drive ang kanyang mamahaling sasakyan at ihatid si Danmi pauwi. Sinabi ni Ji-pyong kay Namdusan na dapat siyang tumango at mumiti ng mas madalas. Sundin lang ang modelo ng isang mainit na tao. Pagkatapos ihatid si Seo Danmi, kailangan niyang mabilis na maghanap ng dahil para makipaghiwalay sa kanya. Nagmanho si Namdusan para sunduin si Danmi. Pagkatapos, pumunta silang dalawa sa tabi ng ilog para mag-dinner. Tinanong ni Danmi, para sa lahat ng ginawa ko ngayon, hindi ka ba nagtataka? Bakit hindi mo ako tanungin? Ngayon, sinusunod ko ang modelo ng isang mabait at mainit na tao. Napatawa si Danmi sa kanyang tapat na sagot. Ang dalawa ay nag-usap ng masaya. Inakala ni Namdusan na ang lahat tungkol sa kanya ay napaka-boring. Hindi niya inaasahan na sasabihin ni Danmi na siya ay napaka-interesante at napaka-cool. Nanlaki ang mga mata ni Namdusan habang tinitingnan siya. Nahirapan si Han Ji-pyong na hanapin ang dalawa. Kitang-kita sa mukha niya ang pagkainip. Agad siyang nagpadala ng mensahe kay Namdusan. Sinabihan niya itong ihatid agad si Danmi pauwi at putulin na ang lahat. Inakala ni Danmi na iyon ay mensahe mula sa girlfriend ni Dosan. Kaya sinabihan niya itong umuwi na. Naalala ni Namdusan ang lahat ng magagandang bagay sa pagitan nilang dalawa. Ganap siyang naakit sa kanya na hindi na siya makawala. Hindi pinansin ang pagkaway ni Ji-pyong. Agad siyang lumingon at ibinigay ang kanyang calling card kay Danmi. Kasabay nito, sinabi rin niya sa kanya na wala pa siyang naging girlfriend. Wala rin akong naging boyfriend kahit minsan. Matapos matanggap ang mensahe mula kay Namdusan, labis na natuwa si Danmi na hindi maalis ang ngiti sa kanyang mukha. Sinabi ni Danmi sa kanyang lola na nakilala na niya si Namdusan. Napaka-perpekto ng tiyempo. Mukha siyang modelo at napakagwapo sa suot niyang suit. Siya ang bida ngayong gabi. Ngunit sa oras na ito, hindi pa rin niya alam na ang taong tunay na sumulat ng sulat para sa kanya ay si Han Ji-pyong.
hindi Namdosan ng kasalukuyan. Naglakad si Danmi papunta sa tindahan. Sa harap niya ay napakaraming tao. Agad siyang hinila ng kanyang kasamahan sa isang tabi. Lumalabas na mayroong concert ng sikat na tao malapit doon. Maraming fans ang nagtitipon doon. Gusto ng kasamahan na hilahin si Danmi upang magtago muna. Ngunit agad niyang itinulak ang kanyang kasamaan at itinali ang kanyang buhok. Dumating na ang pagkakataon. Ito ang perpektong oras para basagin ang record ng benta. Pagkatapos, puno ng kumpiyansa na naglakad si Danmi patungo sa tindahan. Sa loob ng tindahan ay isang gulo. Abot-abot sa paggawa ang mga empleyado. Ang karaniwang paraan ay hindi na epektibo. Nagkaroon si Danmi ng bagong ideya. Pinatugtog niya kaagad ang kanta ng sikat na tao. Agad na nagpalakpakan ang mga tagahanga. Sa isang iglap, si Dalmi ay naging host. Hindi nagtagal ay bumalik sa ayos ang loob ng tindahan. Anong gusto ninyo? Nakatagpo ng isang customer na hindi nakikipagtulungan. Walang galang niyang pinalabas ang lalaki. Lahat ay bumalik sa normal. Nagbalik ang lahat sa dati. Sa huli, umabot sa $1 milyong ang benta sa araw na iyon. Nagtala ng pinakamataas na benta sa kasaysayan. Pinalakpakan ng mga kasamahan si Dalmi. Gayunpaman, kahit na ang kanyang kakayahan ay napakahina. Ngunit dahil sa issue sa edukasyon, hindi pa rin siya maaaring gawing permanenteng empleyado ng kumpanya. Kaya, nagpa siya si CEO Dalmay na mag-resign upang maghanda para sa kanyang startup. Kinuha niya ang isang paso ng money tree at mabilis na umalis sa kumpanya. Nagpadala siya ng mensahe kay Namdosan, sinasabing gusto niyang bigyan siya ng money tree. Pupunta siya sa kanyang kumpanya ngayon. Nang malaman ni GPO na gustong pumunta ni Dalmay sa sirang kumpanya ni Namdosan, kaagad siya taranta. Hindi baki malalantad ang lahat. Kailangang dali-daling magmaneho ni Han GPO papunta sa kumpanya ni Namdosan. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila na ilipat ang computer sa kanyang villa. Isang kahon, 2 kahon, 3 kahon, ibuhos ang lahat ng mga kable at kunin ang computer, isaksak ang power cord, tanggalin ang lahat ng mga larawang ito, palitan ang sign, at magsuot ng isang eleganteng suit. Kaagad silang naging mga god sa loob ng isang iglap. Nako, ang lawak ng lugar na ito. Saka, may gusto pa akong sabihin sa iyo. Plano kong mag-resign at mag-startup tulad mo. Sa reaksyon pa lang ng lahat, alam na kung gaano nakalayo ang narating ng bagay na ito. Matapos umalis si Dalmay, sinabi ni GPO na dapat nang itigil ang drama na ito. Sa lalong madaling panahon ay sasabihin ng lola ang buong katotohanan kay Dalmi. Gayunpaman, si Namdosan ay nahulog na sa pag-ibig kay Dalmi. Hindi niya inasahan na malalaman ni Dalmi ang totohanan. Kung mangyayari yun, wala na siyang pagkakataon. Hindi binigyan ni GPO ng mataas na pagtingin ang kanilang kumpanya. Inakala niya na wala silang pagkakataon. Ang pagkalugi ay isang bagay na maaga o huli ay mangyayari. Huwag na mag-aksaya pa ng pera, mas mabuting maghanap ng ibang paraan. Ngunit, kaagad pagkatapos, binuhusan na naman si GPO ng malamig na tubig. Napanalunan nila ang championship ng World Light Competition. Maaari ba itong maging isang posibilidad? Hindi natiihan GPO narain ang magandang pag-iisip ni Dalmay, kaya pinayuhan ang lola na huwag muna sa tutulungan niya si Namdosan na maging matagumpay na tao. Tinanong ni Lola si GPO, hindi ba ti nagpapakasigasig ka dahil tumo ang aming Dalmi? Sa maliit at sirang opisina ng Samsung Tech, nagsisikap din si Namdosan na hikayatin kanyang mga kasamahan na makipagtulungan kay Han GPO. Ngunit tinanong siya ni San, nahulog ka na ba kay Sir Dalmi? Samantala, si Juan Injay ay binabaliwala ng kanyang stepfather. Ipinasa niya ang kanyang buong negosyo sa kanyang tunay na anak na lalaki. Sa galit, umalis si Injay mula sa kanyang stepfather at nagpasyak simula ng sarili niyang negosyo. Bawat isa sa kanila may sariling layunin at nag-apply para sa Sandbox Venture Capital Competition. Ang hindi inaasahang pagkikita ng magkasintahan ay ganito ang eksena. Dali-daling umupo, inayos ang gusot na buhok, pinalitan ang sira na sapatos, inayos ang damit, inilabas ang lipstick at nilagyan ang mukha ng pampaganda. Pagkatapos, pinulot niya ang mga libro tungkol sa startup at saka tumayo. Hay, muntik ng mabuking. Pagbalik sa bus stop, tanong kaagad ni Dalmi, nasaan ang sasakyan mo? Kaagad na natulala si Dusan at pagkatapos ay nakapag-isip. Sa bahay ako ng kaibigan ko kagabi. Hindi maginhawa magmaneho doon kaya hindi ako nagdala ng sasakyan. Kaya ganito ang suot ko. Ngunit sa kabutihang palad, nagustuhan ni Dalmi ang estilo na ito, napaka-friendly. Bukas ang kaarawan mo, may plano ka na ba? Namdosan ay natigilan na naman. Siguro ito ang kaarawan ni Han GPO, dahil siya ang sumulat ng mga liham na iyon. Nagmadaling nagkunwari si Namdosan na sobrang abala at nakalimutan ang kanyang sariling kaarawan, kaya wala pa siyang plan. Bukas, tutulungan kitang matupad ang iyong pangarap. Pagkatapos sabihin ito, sumakay si Dalmi sa bus. Habang papalayo ang bus, nag-atubili si Dusan sandi, pagtapos ay bilis na iniwan ang kanyang kaibigan at hinabol ang bus, pagkatapos ay sumakay at umpo sa tabi Dalmi. Ang ekspresyon na ito, ang kilos na ito, sapat na ba itong malakas at macho? Sa sandaling ito, ang titig ni Dusan ay napakababaw na hindi maitago. Anong nangyari sa kamay mo? Pagbalik ni Dusan, habang naglalakad ay hinawakan niya ang kamay at mumiti ng nakatatak. Para makasama ang kanyang kasintahan sa kanyang kaarawan, humiram si Namdosan ng maraming branded na gamit. Ang mamahaling kotse ito ay hiniram din, ang relo na nagkakahalaga ng daan-libo ay hiniram din, ang suite na ito ay hiniram din sa sandaling ito. Nakatayo siya sa harap bahay ni Dalmi. Sinabi ni GPO sa kanya na maging natural habang naghihingi
naghihintay. Tinanong ni Dusan si Ji Pyong kung naaalala pa niya ang hiling na nakasulat sa kanyang liham. Ngunit hindi pa rin maaalala ni Han Ji Pyong, kaya dapat siyang magdesisyon sa bawat hakbang. Lumabas si Dalmay. Sinabi niya na ang pangak niya noong bata siya ay magkaroon ng Hanafuda. Ngunit hindi maalala ni Pyong kung bakit niya gustong maglaro ng Hanafuda. Maaari lang sabihin ni Dusan na matagal na itong nangyari at nakalimutan na niya kung bakit. Pagkatapos ay nagpa siya silang bumalik sa opisina para maglaro ng Hanafuda. Nagmamadaling sinundo ni Pyong ang mga kaibigan ni Dusan. Inilipat ang mga computer, ibinaba ang mga kahon, install ang mga computer, pinatan ang sign, pinalitan ang mga larawan, at sa huli ay suot ng mga suwit. Itinuring na tapos na bago pa sila dumating. Inilabas ni Dalmay ang mga merienda, sinabing regalo ito ng kanyang lola para kay Namdusan. Nang makita ang isang lamesa na puno ng mga merienda na gusto niya, natigilan si Ji Pyong. Sa wakas, naalaala niya ang kanyang pangarap noon. Nangyari ito noong malapit na ang Mid-Autumn Festival. Nagpadala si Dalmay ng liham na nagtatanong kung ano ang kanyang hiling. Si Ji Pyong ay isang ulila. Sa sandaling iyon, nakaupang nanonood ng TV mag-isa. Nakita niya sa TV ang pamilya na masayang naglalaro ng Hanafuda ng sama-sama. Kaya, sinabi niya kay Dalmay na ang pangarap niya ay maglaro ng Hanafuda kasama ang buong pamilya. Labis na naantig si Ji Pyong. Hindi niya inaasahan na ang pangarap niya noong bata pa ay naaalala pa rin ng lola at ni Dalmay. Naaalala pa rin ng lola ang mga merienda na gusto niya. Sinabi ni Dalmay na marahil ay dahil labis niyang gustong maglaro kasama ang niyang pamilya tuwing holiday, kaya niya ninais ito. Tama ba? Masayang naglaro si Ji Pyong. Sa wakas ay natupad na ang kanyang pangarap noong bata pa. Ngunit siya ay nalulumbay din siya mismo ang nagtulak kay Dalmay sa ibang tao. At sa sandaling ito, nagsimula na siyang magkaroon ng kakaibang damdamin para kay Seo Dalmay. Habang inihahatid si Dalmay pa uwi sa gabi, tinanong siya ni Jan kung bakit niya siya gusto. Sumagot si Dalmay na, ikaw ang una kong pag-ibig. Ang mga liham na sinulat mo ay nagbigay sa akin ng ginhawa sa mahabang panahon. Napakagaling mo, napaka-cool, at napakalaki at napakaganda ng mga kamay mo. Sa loob, nalungkot si Namdusan dahil lahat ng ito ay ginaya niya sa ibang tao. Ang mga kamay lang niya ang tunay na sa kanya. Siya ay isang walang kwentang tao. Natatakot siyang mawala si Dalmay. Nang makabalik siya, isinauli ni Dusan ang mamahaling bagay na iyon kay Ji Pyong. Sinabi ni Ji Pyong na binili niya ang mga damit na iyon para kay Jan, kaya maaari niya itong itago. Ngunit tinanggihan ni Dusa ang kabutihang loob na ito, dahil ito ay paggawa ng kawangwa, hindi pamumuhunan. Payo lang ang kailangan ko, susundin ko ito ng walang pabalik. Determinado siyang gamitin ang kanyang sariling pagsisikap upang makuha ang puso ni Dalmay. Sa gabing iyon, hindi makatulog si Ji Pyong. Sa wakas ay dumating na ang araw. Sinundan ni Dalmay ang tingin ng kanyang kapatid na babae. Nakita niya si Namdusan sa ilalim ng entablado. Nahihiya si Dusan at mabilis na yumuko, hindi naglakas loob na tumingin. Bumaba si Dalmay sa entablado upang hanapin si Namdusan. Tinanong niya, hindi ba may maganda kang opisina? Hindi ba marami ka ng puhunan? Bakit ka narito? Labis na nahihiya si Namdusan, hindi niya alam kung paano siya sasagutin. Lumapit si Injay, ginamit ang telepono upang iscan ang e-gift code sa e-card ni Namdusan. Kaya pala hindi ka nakakuha ng puhunan, nanalo ka lang pala sa Koda competition. Pagkatapos, tumawa siya ng may panunuya. Napakakaba ni Namdusan at mahigpit na humawak sa kanyang kamay. Mahaba ang inipon niya bago makapagsalita. Dalmay, sorry. Nagsinungaling ako sa iyo. Dismayado ka, tama? Sila ay sumasali sa Sandbox Venture Capital Competition. Ang unang yugto ay ang hamon sa pagpili ng CEO. Ang mga pumasa lamang sa pagsusulit ang kwalipikado na maging CEO at pumili ng mga miyembro upang bumuo ng isang koponan. Parehong pumasa sa pagsusulit ang kapatid ni Inje at umakyat sa entablado upang tanggapin ang t-shirt na may nakasulat na CEO. Ang grupo ni Namdusan naman ay hindi pumasa sa pagsusulit. Kung walang CEO na pipili sa kanila sa kanilang koponan, kailangan nilang umalis sa kompetisyon. Sa sandaling ito, kailangan lang nilang imbitahan si Dalmay bilang kanilang CEO, buo ng bagong startup team at maaari silang magpatuloy sa kompetisyon. Sa sandaling ito, para hamunin si Dalmay, nag-alok din ang kapatid niya si Injay ng parehong alok na gustong imbitahin ang grupo ni Dusan na maging kanyang mga developer. Ang isa ay isang bagong CEO, habang ang isa ay isang mature at napakahusay na CEO, kaya ano ang dapat nilang piliin? Agad na kinalagkad ng kanyang mga kasamahan si Namdusan sa isang tabi na nagpapaalala sa kanya na huwag hayaang makaapekto ang damdamin. Ito ay isang napakalaking pagkakaiba sa pagitan ng isang amateur na manlalaro at isang profesional na manlalaro. Sinabi ni Dusan sa kanyang mga kasamahan na ang isang tao ay gustong sumama sa atin, habang ang isa naman ay gustong imbitahan tayo. Ang taong kailangan nating hanapin ay isang katim, hindi isang amo. Kaya mayroon lang tayong isang pagpipilian. Matagumpay na nakumbinsi ni Namdusan ang kanyang mga kasamahan. Sa sandaling ito, sinabi ni Won Injay kay Dalmay, nagkukunwari si Namdusan na magaling sa harap mo. Hindi ka ba galit sa kanya? Hindi, dahil minsan gusto ko ring magkunwari na magaling sa harap ng isang tao. Matapos makipagnegosasyon, lumapit si Namdusan kay Dalmay at iniabot ang kanyang kamay. Pumapayag ka bang maging sihi ng Samsung Tech namin? Handa ako. Pagkatapos, ang stage 2 ng kompetisyon ay nagsimula na.
Kailangang maglabas ng isang posibleng business plan at gamit ng 3-minute presentasyon para kumbinsihin ang mga investor. Matapos mag-usap, desisyon ang grupo ni Dalmi sa paksa na gamitin ang mechanical learning para matukoy ang pagiging totoo ng pagtatala. Ngunit, narinig lahat ng babaeng may pink na buhok ang kanilang ikhaing ide. Siya ay technician koponan ni Won Injay. Iminuahin niya kay Injay na gamitin ang paksang ito. Ang mga technicians koponan ni Injay ay nagtas lahat sa i. Dagdag pa, marami na silang karanasan sa pagsali sa ganitong venture capital competition. Mabilis, matagumpay nilang naitatag ang isang posibleng business model. Sa kabilang panig, hindi naging maganda ang takbo ng grupo ni Namdusan. Ilang beses na nilang sinubukan, ngunit hindi pa rin sila nagtagumpay. Sa huli, kinailangan nilang muling isulat ang framework at magsimula sa simula. Ito ay isang malaking proyekto. Kung hindi pa rin sila magtagumpay sa pagkakataong ito, ganap na silang mabibigo sa hamon. Kailangan nilang umalis sa kompetisyon, at si Dalmi ay tuluyan ng matatalo sa kanyang kapatid na babae. Sa banyo, muling nagkasalungatan ang magkapatid. Mukhang malabo ang mga programmer mo. Palagi ka nalang gumagawa ng maling pagpili. Dapat manahimik ka na. Sino ang sa huli ay manghihinayang sa kanilang pagpili, kailangan lang nating maghintay at tingnan. Kahit matapang ang kanyang pananalita, hindi niya alam kung ano ang gagawin sa kanyang puso. Nang makita si Namdusan, dali-dali siyang tumakbo sa harap nito at kinakabahan na tinanong ang resulta. Nang malaman na mayroon ng resulta at ang katumpakan ay lumampas sa 79.8%. Sa wakas ay nakahinga na siya ng maluwag. Walang malay na sumandal siya sa balikat ni Dusan at umiyak ng humihikbi. Sobra na ang hirap na dinanas niya at ngayon ay ang presentasyon na lang ang natitira. Ang tagumpay o kabiguan ay mapagpapasyahan sa sandaling ito. Gayunpaman, sa mismong sandaling ito, may hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga miyembro ng koponan. Hindi sila pumayag na mag-present si Dalme. Dahil hindi mataas ang kanyang pinag-aralan, naisip nila na hindi niya maipapaliwanag ang kaalaman tungkol sa artificial intelligence at iminungkahi na mas mabuti na si Namdusan ang mag-present. Ngunit hindi pumayag si Namdusan, iginiit niyang si Dalme ang mag-present. Habang nagtatalo pa rin sila, biglang lumitaw si GPO. Walang pakundangan niyang sinabi na kahit hindi garantisadong magtatagumpay kung si Dalmi ang mag-present, kung sila ang mag-present, masisira talaga ang lahat. Mukhang maayos ang lahat, mukhang may pag-asa ng makapasok sa Sandbox Startup Base. Pagkatapos noon ay ang presentasyon ni Injay. Ang paksa niya ay eksaktong katulad ng sa grupo ni Dalmay, ngunit ang direksyon ay ibang-iba. Ang kay Dalmi para tukuyin ang pagiging tunay ng sulamay, habang ang kay Injay ay upang lumikha ng mga bagong font batay sa sulat kamay. Iminungkahi kaagad ng mga hurado na maglaban ang dalawa, gamit ang sistema ni Dalmi para kilanin ang mga font na nilikha ng sistema ni Injay, upang makita kung makilala ito. Ito ay eksaktong labanan sa pagitan ng sibat at kalasat, at ang bulwagan ay biglang naging tahimik. Pagkatapos ng ilang operasyon, hindi makilala ng sistema ni Dalmi ang mga bagong font na ito. Talo sila, malungkot na yumuko si Namdusan, at nabali sa dalawa ang pagulat sa kanyang kamay. Tumingin si Dalmi sa kanyang ate, malungkot siyang pumikit ng mahigpit. Kung gayon ay malamang na matalo sila sa kompetisyong ito. Natapos na rin mag-impake ang babaeng kasamahan at handa nang umalis. Napagod si Dalmi kaya nakatulog siya sa sofa sa lobby. Nang makita ito ni GPO, hindi niya mapigilang lumapit at umupo sa tabi niya. Nang makita si Dalmi na nasa malap na pagtulog, naalala niya ang kanyang kabataan. Nang lumingon siya, nakaupo na pala si Dalmi. Siya ay nakaupo nang hindi gumagalaw, nakatingin sa kanya. Kaya pala nandito ka rin, anong galing naman. Mauna na ako, agad na hinabol ni Dalmi at hinarangan si GPO. Gusto niyang tanungin siya ng malinaw. Bakit gusto niyang tulungan sila kahit na kailangan magsinungaling? Nang sasagutin na sana siya ni GPO, hingal na dumating si Namdusan. Dalmay, nakapasok na tayo sa Sandbox. Tulad ng inaasahan, kasama ang pangalan ng Samsung Tech sa listahan. Labis na na-excite si Dalmi kaya dumiretso siya sa bisig ni Namdusan. Ganap niyang nakalimutan ang pag-iral ni GPO. Lubhang nadismaya si Han GPO at tahimik na lamang siyang balikod umalis. Biglang naalala ni Dalmay si GPO. Umalis siya kay Dusan at gustong hanapin si GPO para tanungin siya ng malinaw. Hinila siya pabalik ni Dusan at sinabing, sasabihin ko sa iyo, nakiusap ako sa kanya na makita ka pagkatapos ng 15 taon. Inaasahan ko na makikita mo ang pinakamahusay na bersyon ko. Kaya inanyayahan ko siyang tulungan tayo. Malapit siya sa akin, lalo na parang magkapatid kami. Kaya pumayag siyang tulungan ako. Pagkatapos, pinuntahan ni Namdusan si Han GPO at sinabi sa kanya, nagsalita na ako kay Dalmi para sa iyo. Dahil sa napakalapit nating relasyon kaya mo ako tinulungan. Nang marinig ito ni GPO, bigla siyang nakaramdam ng kakaibang padismaya.
Gayunpaman, sa unang araw ng pagpasok sa sandbox, nag-away na naman ang kapatid. Si Gpyong, bilang tutor, ay labis na nadismaya, kaya tumayo siya at lumabas. Hinabol siya ni Dalmi, gusto niyang paliwanag sa kanya. Ngunit diretsong sinabi ni Pyong na ngayon pa lang ay nakatanggap na sila $100 milyong sa tulong pinansyal para sa negosyo at nag-aaway na sila ng ganito. Kung gusto niya umaki hanggang 10 bilyong dolyar, mali na iyon ay sa imahinasyon lamang. Higit pa rito, may mas malagang issue na kahit nang makita si Chusan at Yongsan na umalis sa galit at ang pagkutya pa ni Won Injay. Ayon kay Dalmi, pakiramdam niya ay bigo siya. Hindi niya maiwasang maala ang nangyari kaninang umaga. May isang kumpanya na dahil lang sa pagtatalo sa pagbahagi ay tuluyang nagwakas ang 20 taon nilang pagkakaibigan. Noon, hindi pa siya nag-iisip ng ganoon, iniisip na masyadong marupok ang pagkakaibigan nila. At ang sarili niyang kumpanya ay hindi kailanman magiging ganoon. Lahat ay nagkakaisa. Ibinabahagi ng lahat ang mga bahagi ng pantay. Ang lahat ay nasiyahan, at dahil doon, nagmamalaki pa siya. Hindi inaasahan na si Han Gpyong ay direktang nagbigay sa kanya ng isang babala. Listahan ng shareholder na may 1 milyon. Telling you, pagkatapos tingnan ang listahan ng shareholder na ito, kahit ang mga hangal na tumanggap ng pamumuhunan sa mundong ito, kahit na ang ganoong tao ay hindi magkakaroon. Ang ganitong uri ng pantay na pagbabahagi ng equity ay magiging isang hadlang lamang sa kinatawan. Kung mayroong isang taong hindi sumasang-ayon, wala na silang magagawa. Ang lahat ay nakaramdam ng kasiyahan ng minig nila ito. Sinabi ni Namdusan na hindi niya hahayaang mangyari iyon. Ang kanilang pagkaibigan ay mananatiling matatag at hindi magbabago. Ngunit kung ang mga salitang iyon ay talagang gumana, wala nang hiwalayan. Kung nagdiborsyo, matatapos ang lahat sa sandaling maghiwalay sila. Ngunit ang isang kumpanya ay hindi ganoon. Kung tumalikod kayo sa isa-ki-isa, ang mga manghunan ang magdurusa. Walang mamumuhunan ang tatanggap ng noong peligro. Kailangan mong pagsama-samahin ang iyong mga bahagi sa isang pangunahing tao na may hindi bababa sa 60% ng equity. Si Seo Dalmi ay bumalik sa kanyang opisina. Si Namdusan ay walang buhay na nakatitig sa listahan ng shareholder. Hindi ko inaasahan na ang aming kumpanya ay magiging katulad ng iba. Sa unang araw pa lang ay tapos na, nalungkot silang lahat. Sa kanilang pag-uwi, inalo ni Namdusan si Seo Dalmi na huwag masyadong isipin ito. Iisipin niya kung paano kumbinsihin ang kanyang mga kapatid. Nagpa siya akong gawin kang kinatawan ng kumpanya. Hindi ako magsisisi sa aking desisyon. Tiwala ka sa akin. Alam din ni Seo Dalmi na marami siyang pagkukulang. Sinimulan niyang i-update ang kanyang kaalaman sa si. Kapag mayroon siyang hindi maintindihan, agad siyang nagpadala ng mensahe kay Han Gpyong. Hindi niya namalayan na umaga na. Nagising si Han Gpyong at nagulat. Sa isang gabi, mayroong 416 na mensahe mula kay Seo Dalmi. Sinabi ni Han Gpyong kay Seo Dalmi na walang perpektong sihi sa mundo. Ang pinakamahalaga ay matutunan kung paano gumawa ng mga pagpipilian. Ano man ang pagpipilian, masisisi ka. Ngunit kung natatakot ka na masisi, hindi ka makakagawa ng anumang desisyon at magiging isang bigong kinatawan. Isang mabuting tao, isa lang ang pipili mo sa dalawa. Hindi mo pwedeng gustuhin ang pareho. Matapos ang isang gabing tahimik, napag-ipan na rin ni Lee Chul-san at Kim Yong-san lahat. Bagaman nalutas na ang panganib, sumang ang lahat na pagsama-samahin ang mga bahagi para kay Seo Dalmi. Ngunit nagpa siya si Seo Dalmi na ibigay ang lahat ng bahagi kay Namdusan. Pagkatapos, siya at si Namdusan ay magkasama sa parehong panig. Bagaman hindi ito ang pinakamainam na solusyon, matagumpay nilang nakumbinsi si Han Gpyong. Ang $100 milyong na pondo ay malapit nang mailipat sa account. Pagkatapos insident ito, binamdusan kay Han Gpyong aaminin niya ang lahat kay Seo Dalmi ngayon. Kailangan muna nilang lutasin ang mga nakatagong krisis. Sinabi ni Han Gpyong na huwag muna niyang sabihin. Kung sasabihin niya ang totoo, ang relasyon niya at ni Seo Dalmi at maging ang Samsantech ay magwawakas. Ngunit sinabi ni Namdusan baka wala mang magbago. Ngayon, inimbitahan ni Dalmi si Namdusan sa kanyang bahay. Nang makita nila ang isag-iisa sa bahay, parehong natigilan ang lola at si Namdusan. Nagkita sila kanina sa ospital. Ang paningin ng lola ay unti-unting lumalabo. Mabilis na sininyasan ng lola si Namdusan na huwag itong banggitin. Pagkatapos, sinabi niya kay Seo Dalmi na lumabas at bumili ng toyo. Sila ay naiwan para mag-usap. Sinabi ng lola kay Namdusan na huwag sabihin ito kay Seo Dalmi. Kung malaman ito ni Seo Dalmi, iiyak na naman siya. Gusto ng lola na makitapang mas madalas ang ngiti ni Seo Dalmi. Kapag bumingiti si Seo Dalmi, ang kanyang mga mata ang pinakaganda, gusto niya itong makita ng mas matagal pa. Pagkatapos nito, kahit mabulag pa ang kanyang dalawang mata, wala nang pagsisisihan ang lola. Tapos na, orihinal na gusto ni Namdusan na aminin ang katotohanan kay Seo Dalmi. Naalala ni Han Gpyong na sinabi ni Namdusan na gusto niyang aminin ang lahat kay Seo Dalmi. At ang sinabi ni Namdusan na hintayin mo lang. Galit na galit si Han Gpyong. Agad siyang bumalik at dumiretso sa bahay ni Seo Dalmi. Sakto namang nakita niya si Seo Dalmi na kakabalik lang galing sa pagbili ng toyo. Nagulat si Seo Dalmi nang bigla siyang dumating. Base sa reaksyon ni Seo Dalmi, alam ni Han Gpyong
na hindi pa sinasabi ni Namdusan ang totoo. Kailangan lang niyang magpatuloy na magpanggap na isang malapit na kaibigan ni Namdusan at magpanggap na hindi niya kilala ang lola. Pagkatapos niyang yumukod sa lola, sinabi niya mayroon siyang mahalagang kailangan kay Namdusan. Nang marinig ito, biglang natakot si Namdusan. Agad siyang nagtago sa likod ng lola. Pagkatapos ay mabilis siyang nagsalita, gagawin ko sinabi mo. Kaya huwag kang mag-alala, umalis ka na. Hindi na alam ni Han Ji-pyong kung ano ang sasabihin. Handa na siyang umalis, ngunit inanyayahan siya ni Seo Dalmi na maghapunan kasama ang pamilya. Matapos ang hapunan, hinatid ni Seo Dalmi ang dalawa sa kanila. Sinabi ni Ji-pyong Seo Dalmi na sinagot niya ang lahat ng 461 niyang tanong ipinadala sa email. Pinaalalahanan ni Han Ji-pyong si Seo Dalmi na suriin ang kanyang mail. Nang makita ang mga matang puno ng paghanga ni Seo Dalmi para sa kanya, tiningnan ni Han Ji-pyong si Namdusan ng may pahamon. Napansin niya na may nakadikit sa buhok ni Seo Dalmi. Aatras sana si Han Ji-pyong, ngunit naisip niya na ang kasaluyang posisyon ay hindi angkop. Ibinaba na lamang niya ang kanyang kamay. Hindi rin nagpatalo si Namdusan. Lumapit siya kay Seo Dalmi at sinabi sa kanya, ikaw ang sihi na maihawak ng 71% ng mga bahagi. Lubos kitang nusuportahan, huwag kang mag-alala. Pagkatapos ay iniabot niya ang kanyang kamay at kinuha ang sinulid na nakadikit sa buhok ni Seo Dalmi. Nang makita ang malapit na intensyon sa pagitan ni Namdusan at Seo Dalmi, hindi mailiwanag ni Han Ji-pyong ang kanyang nararamdaman. Nang nakaupo sa kotse, tinawanan ni Han Ji-pyong si Namdusan, hindi ba gusto mong sabihin ang katotohanan tungkol sa mga liham? Bakit wala kang lakas ng loob na sabihin? Medyo nahihiya si Namdusan, kaya gusto niyang bumaba at magbas na lang pauwi. Wag na, ihahatid na kita. Ngunit nang sabihin ni Namdusan, ngayon, totoo na ang nararamdaman ko para sa kanya, agad na huminto si Han Ji-pyong sa pagmamaneho. Nagpa siya ang kumpanya na gawin ang proyekto ng mata. Naisip ng lahat na napakaganda ng proyektong ito, ngunit hindi inaasahan na babaliwalain ito ni Han Ji-pyong. Prangkahan niyang sinabi na walang saysay ang proyektong ito. Ang proyekto ay para sa mga may kapansanan sa paningin, kaya hindi sila makakakita ng kita sa pamamagitan ng mga kampanya sa advertising. Bukod pa rito, nangangailangan din ito ng maraming pera. Kung mas maraming user, mas maraming pera ang masusunog. Walang sinuman ang sasang-ayon na mamuhunan sa ganoong proyekto para gumawa ng kabutihan sa iba. Maaaring magutom kayo, kaya dapat ninyo itong pag-isipan ng mabuti. Ngunit si Seo Dalmi ay nanatiling matatag dahil napakahalaga ng proyektong ito. Nakikiusap si Seo Dalmi kay Han Ji-pyong na huwag sabihin ito kay Namdusan. Para makapag-research at makapag-develop siya ng may kapayapaan ng isip, siya mismo ang mag-iisip ng paraan para makalikom ng pera para malutas ang problema sa pananalapi. Nagpasya silang tanggapin muna ang isang proyekto mula sa Morning Group. Kung magmumungkahi lamang sila ng solusyon, magiging 50 milyon ang halaga. Kung tutulungan nila silang buuin ito, ang halaga ay 300 milyon. Kung tutulungan sila sa pagpapatakbo at pamamahala, aabot ito sa higit sa 1 bilyong dolyar. Kung tanggapin ang proyekto, malulutas ang problema sa survival ng kumpanya. Malulutas din ang pondo para sa proyekto ng mata. Nag-aalala si Namdusan para kay Seo Dalmi dahil ang kinatawan ng Morning Group ay ang stepfather ng kanyang ate at ang kasalukuyang legal na asawa ng kanyang ina. Ayaw na ayaw makita ni Seo Dalmi ang lalaking iyon, ngunit para mapunduhan ang proyekto, kailangan niyang makipagsapalaran. Bukod pa rito, mayroon pa rin siyang relasyon sa kanyang tunay na ina. Kahit papaano, dapat siyang maging maamo hanggang maayos ang takbo ng proyekto. Kaya sulit din ito, ngunit hindi nila inaasahan na kailangan nilang kumuha ng 100,000 larawan. Hanggang nakokolekta ang sapat na data para sa pulong ng makina, ang solusyon sa problema ay isasagawa ng kanilang development team. Hindi ba parang ginagawa nilang unggoy mga developer? Galit na galit si Namdusan at kinuyom ang kanyang kamao. Dapat siyang humanap ng part na manggagawa para mangolekta ng data. Ang bayad sa pagkuha ng isang part-time na manggawa upang muha ng 100,000 na larawan ay napakamahal. Bukod pa rito, hindi rin nila alam kung ano ang kukunan ng larawan. Mas mabuti ang mga eksperto sa artificial intelligence na tulad ninyo gumawa nito. Nakikita ko na wala man lang sa inyong website. Maaari mong ilagay ang aming logo sa homepage at markahan ito bilang isang kumpanya na nakikipagtulungan sa Morning Group. Ang isang ito lang ay maihalaga ng mahigit 50 milyong dolyar. Si Woo Jung ay mas sobra pa. Prangkahan niyang sinabi, sa dami ng kumpanya, alam mo ba kung bakit pinili ko ang kumpanya ninyo? Dahil nanay mo. Kung katulad ka ng ate mo at sumama ka sa nanay mo, magiging mag-ama na tayo. Napakaganda sana, sigurado akong marami kang pinagdaanan sa pamilya Seo, di ba? Palagi kong pinagsisisihan ito at umaasa akong maaalagaan kita, tulad ng aking sariling anak na babae. Kaya hindi na makapagtimpi si Namdusan. Agad siyang lumapit at dinurog ang namiplate niya. Seo Dalmi, hindi ko talaga magagawa ang proyektong ito, paumanhin. Pagkatapos ay mabilis siyang umalis. Nagmadali rin si Seo Dalmi na sundan si Namdusan sa labas. Iniwan si Won Dujung na natulala. Hinabol ni Seo Dalmi si Namdusan sa rooftop. Seo Dalmi, hindi ko na talaga kayang tiisin ito. Pwede bang huwag na nating gawin ang proyektong ito? Nang makita ni Han Ji-pyong kung gaano katigas ang ulo ni Seo Dalmi, hindi na niya ito pinigilan. Dinalhan siya ni Han Ji-pyong ng listahan ng mga kumpanya na may malaking pondo pa sa social responsibility.
Upang mapabuti ang kanilang imahe, interesado sila sa mga proyekto tulad ng proyekto ng mata. Isa-isang binisita ni CEO Dalmi ang bawat isa sa listahan. Ngunit ang resulta ay hindi sinabihan siyang bumalik at maghintay para sa karagdagang impormasyon. Ang budget para sa taong ito ay naubos na. Kahit na para lang magkaroon ng pagkakataong makipagta, hindi siya nag-atubiling pumunta sa malalayong lugar kasama ang kanyang mga kliyente. Ngunit wala pa rin siyang nakuhang resulta. Napagod siya hanggang sa punto na hindi na siya halos makapagpatuloy, ngunit hindi pa rin siya makakuha ng anumang pamumuhunan. Samantala, matapos ang maraming araw ng pagsisikap, natapos din sa wakas ang pagsubok ng proyekto mata at lapit na itong ilunsad sa merkado. Lahat ay tuwang-tuwa at sabik na sabik. Ngunit si CEO Dalmi ay balisa pa rin dahil siya lang ang nakakaalam na ang taong gastos para sa 1,000 share ay higit kumulang 3 milyon. Kaya, ang taonang bayad para sa isa 0,000 user ay 300 milyon. Ngunit wala pa rin siyang nakuhang pamumuhunan. Totoong hindi mo malalaman kung gaano kahirap kumita ng pera hanggang hindi mo ito ginagawa. Buti na at ilang ang nag-download ng proyekto mata, kaya lahat inabigo. Si CEO Dalmay lang ang lihim na natutuwa. Masaya siyang niyaya ang lahat na uminom ng beer at nalasing siya hanggang sa mawalan ng ulirat. Hindi niya inaasahan na ang buhay ay magbibigay sa kanya ng ganoong mabilis at malakas na sampal sa mukha. Kinaumagahan, para suportahan ang proyekto ng ta. Visible Star na nasa isang talk show ay magasig na inakilala ang proyekto ng mata sa lahat. Sinabi pa niya nito ay magdang balita para sa mga may kapansanan sa paningin. Matapos mapanood ang balita, tulala na rin si Han Ji Pyong. Gulat na nahulog siya sa treadmill. Ang pag-download ng API ng paningin ay mabilis na tumaas at sa maikling panahon, mayroon na itong 30,000 na pag-download. Lahat ay nasabik, ngunit si CEO Dalmi ay tulala. Walang buhay niyang sinabi, 3,000 katao araw-araw. Saan natin kukunin ang 1 bilyong pera para sa isang taon? Ang lahat ay masayang nag-ayaang mag-celebrate sa ease. Ngunit si CEO Dalmi ay mukhang malungkot, parang wala nang dapat pagsisihan sa buhay. Sa listahan sa kanyang kamay, ang morning group na lang hindi pa nila nabibisita. Ngunit kahit mamatay siya, ayaw niyang magmakaawa sa kanila. Naisip niyang tuluyan na lang talikuran ang proyekto ng mata. Sa puntong ito, sinabi ni Dosan sa kanya na lumalala paningin ng kanyang lola at malapit na siyang hindi makakita. Umuwi si Dani at una sinubukan niyang magkunwaring masaya tulad ng dati pero sa huli na hindi niya napigilan pag-iyak. Kinabukasan, nakiusap si Dalmi Won Injay na dalhin siya kay Won Dujung at sinabi niyang luluhod siya para magmakaawa sa kanyang kapatid kung hindi siya tutulungan. Nang makarating sila sa restroom ni Won Dujung, nagulat silang dalawa. Nakaluhod si Nam Dusan sa harap ni Won Dujung dahil sinira niya ang nameplate nito noong nakaraan. Ngayon ay nais kang kasuhan ni Won Dujung ng pandaraya at nagbabanta siya na kung hindi ka makikipag-ayos, magkakaroon ka ng criminal record. Dahil ayaw niyang mag-alala si Dalmi para sa kanya, pumunta si Dusan dito ng palihim para magmakaawa kay Chairman Won patawarin siya. Tinanong ni Won Dujung si Dalmi kung bakit siya pumunta. Sinabi ni Dalmi na nais niyang makuha ang community fund budget ng kanyang kumpanya. Sige, kung luluhod kayong dalawa at magmamakaawa, pag-iisipan ko. Gusto ko lang kayong turuan ng leksyon na hindi niyo malilimutan para hindi na kayo maging bastos. Sa mundong ito, walang sinuman ang makakahula kung ano ang mangyayari, tama, hindi talaga mahulaan. Pagkatapos sabihin iyon, kinuha ni Dalmi ang kanyang telepono at pinatugtog ang recording. Noong nakaraan, bago niya makita si Won Dujung, nag-text si Ji Pyong kay Dalmi at sinabi sa kanya na i-record ang pag-uusap bilang pag-inya. Kaya, lihim niyang binuksan ang kanyang telepono at ni-record ang buong pag-uusap. Hindi niya inaasahan na magagamit niya ito. Nang marinig ang recording, natulala si Won Dujung at hindi makapagsalita. Marami ng kabataan ang dumating sa labas at marami ring reporter. Kung makuha nila ito, tiyak na marami silang maipublish ng mga kawili-wili artikulo. Ang presidente na si Won, na isang tagapagtaguyod ng mga pangarap at taga-suporta ng mga kabataan, ay kabaligtaran pala sa likod. Tiyak na agad itong magiging trending. Ang community fund ng morning group ay hindi ba para sa ganitong mga pagkakataon? At saka, kailangan mo ring makipag-ayos kay Dusan. Sa sobrang galit, inubos ni Won Dujung ang isang bote ng tubig. Umiti rin si Injay sa kanya bilang pag-apruba. Wala siyang nagawa kundi ang pumayag ng may pagsisisi. Sa taong ito, ang community fund ng morning group ay mag-invest sa Samsung Technology Project. Biglang humito si Ji Pyong sa harap ni Dusan at ibinigay sa kanya ang hair tie na naiwan ni Dalmi. Sinabi ni Ji Pyong na nakita niya ito nang ipinapahugas niya kanyang kotse. Nakasakay ba si Dalmi sa kanyang kotse? Pagkatapos, binta ni Ji Pyong ang bintana, mabilis na pinalabas si Dusan at umalis nang may malaking ngiti sa kanyang mukha. Naguguluhang kinamot ni Dusan ang kanyang ulo at sinipa ang isang bisikleta na nakatayo malapit kanya. Nang makita ni Ji Pyong ang reaksyon ni Dusan sa rearview mirror, ngumiti siya ng mayabang. Ngunit ang lahat ng ito ay pantasya lamang ni Ji Pyong. Nagising siya sa katotohanan at huminto sa harap ni Dusan, pagkatapos ay ibinigay ang hair tie ni Dalmay sa kanya. Sigurado ka bang kay Dalmi ito at hindi sa ibang babae? Wala nang ibang babae, hindi ka pa ba nakikipag-date? Bakit biglang napunta sa ganito ang usapan?
Hindi inaasahan ni Ji Pyong na hindi magiging tulad ng kanyang inaasahan ang reaksyon ni Dusan. Sa sobrang pagkadismaya, sinuntok ni Ji Pyong ang manibela. Sa totoo lang, hindi niya alam na naabot na niya ang kanyang layunin. Paglabas, tahimik na tinitigan ni Dusan ang hair tie sa kanyang kamay. Tinawag niya ang kanyang mga kaibigan para uminom kasama siya, at sa huli ay nalasing siya hanggang sa mawalan siya ng malay. Kinailangan ni Nayong-san at Chul-san na tawagan si Dalmi at sabihin sa kanya na tanggapin si Dos ngayong gabi. Kung umuwi siya sa ganoong kalagayan, tiyak na lalo siyang magagalit sa kanyang ama. Kung si Dosan ay mananatili sa bahay ng dalawa, madali siyang mahahanap ng kanyang ama. Habang naghihintay sila ng taxi, hindi nila inaasahan makakasalubong na si Ji Pyong. Pagkatapos, natural lang na ihinati nila ni Ji Pyong sa bahay, at siya rin ang nagbuhat kay Dosan papunta sa kanyang silid. Sa huli, pagod na pagod siya at hindi na halos makapagsalita, at sinukahan pa siya ni Dosan. Habang naghahanda ang lahat para kumain, biglang lumabas si Dusan sa silid at nagtanong ng naguguluhan kung bakit siya naroon. Nasaan ang kanyang mga kaibigan? Nang malaman ang lahat, mabilis na humingi ng tawad si Dusan. Sabi ni Dalmi ayos lang, at pagkatapos ay tinanong niya si Dusan kung gusto ba nitong magstay para magpalipas ng gabi. Pwede ba? Baliw ka ba? Hindi rin ba pwede sa akin? Ang kawawa nating si Ji Pyong ay nawala sa sarili. Ngayon lang niya napagtanto kung ano ang pinakamahalaga sa kanya. Kinaumagahan, nang malapit na ang oras ng almusal, nagulat sila nang makitang wala na si Dusan. Sa sandaling iyon, biglang nagring ang telepono ni Dalmi at si Dusan ang tumatawag. Nais niyang yayain si Dalmi sa isang date at isama pati ang kanyang lola. Sobrang nadismaya si Ji Pyong at hinarangan niya si Dusan. Gumawa ng peking galaw si Dusan at mabilis na nalusutan ang kanyang kalaban. Hindi pa rin sumuko si Ji Pyong at bastos pang pinindot ni Dusan ang busina ng malakas. Nagbasa pala si Dusan sa komento ni Dalmi tungkol sa mga mata. Nalaman niyang may isang nais si Dalmi na bago tuluyang mawala ang paningin ng kanyang lol, gusto niya itong dalhin sa iba't ibang lugar para makita ang maraming magagandang tanawin. Kaya, umarkila si Dusan ng kotse at dinala silang dalawa para tingnan ang magandang tanawin ng dagat. Nakaupo si Dalmi at binabasa ang business plan na in-edit ni Ji Pyong. Biglang, nakita niyang pamilyar ang sulat kamay nito. Mabilis na kinuha ni Dalmi ang mga liham mula 15 taon na ang nakakaraan at nalaman na magkapareho ang sulat kamay. Kinuha rin niya ang draft ng lecture na tinulungan siya ni Ji Pyong na baguhin. Ang sulat kamay ay kapareho ng sa mga liham mula 15 taon na ang nakakaraan. Naadla niya na ang kaarawan ni Ji Pyong at Dusan ay magkapareho pa. Kinabukasan, gusto ni Dalmi na tanungin si Dusan kung ano talaga ang nangyayari. Pero nang nasa dulo na ng dila niya ang tanong, hindi pa rin niya masabi, kaya napilitan siyang magpalit ng paksa. Habang nag-uulat tungkol sa proyekto ng mga mata, nang makita niya ang pamilyar na sulat kamay ni Ji Pyong, hindi niya maiwasang mapatingin dito. Akala ni Ji Pyong may kung ano sa mukha niya. Nang makita ni Lola na nagsisimula ng maghinala si Dalmi kay Dusan at Ji Pyong, labis siyang nag-alala. Nagkataon na kararating lang ni Ji Pyong doon at biglang naalala ni Lola ang isang liham. Nang gusto ni Dalmi hanapin si Dusan para ipanggap itong nobyo niya, ang liham sinulat niya para kay Dusan ay nalagay sa birdcage kung saan nagpalitan sila ng liham. Kinuha ni Lola si Ji Pyong para kunin ang liham at ibigay ito kay Dusan. Sa ganitong paraan, hindi na magduda si Dalmi at wala sa kanilang dalawa ang masaktan pa. Pero hindi pumayag si Ji Pyong, nalaman niyang tunan niya si Dalmi. Gusto niyang sabihin kay Dalmi na peke ang pangalang Dusan. Labis na nalungkot si Lola at hindi pumayag na gawin niya iyon. Ngayon, nagde-date na si Dalmi at Dusan at ang kanilang suportahan. Nang tanungin ni Lola si Ji Pyong kung gusto ba niya si Dalmi, malinaw na sinabi niyang hindi. Ngayon ay huli na ang lahat, hindi mo na iyan magagawa. Bakit hindi? Bakit pwede si Dus at ako hindi? Pagbalik sa kanyang kotse, bagaman labis na nalungkot si Ji Pyong, dahan-dahan ding ang kanyang kalooban. Nagpadala agad si Ji Pyong ng mensahe sa Lola at humingi ng paumanhin para sa galit niya. Sinabi rin niya rito na pupunta siya para kunin ang liham ni Dalmi para kay Dusan at ibigay ito sa kanya. Nang makuha ang liham, hindi niya napigilan ang sarili at binuksan ito para basahin. Pagkatapos basahin, nang itaas niya ang kanyang ulo, nagulat si Ji Pyong nang makita si Dalmi sa harapan niya. Palabas pa lang pala si Dalmi ng umaga at aksidenteng nadala niya ang telepono ng Lola. Nang matanggap ang mensahe ni Ji Pyong, dahil sa sobrang pag-usisa, pumunta siya roon. Bagaman matagal na siyang nagdududa, nang makita niya talaga si Ji Pyong sa lugar na iyon, nagulat pa rin siya. Sa puntong ito, nagkataon na tinawagan din ni Dus si Dalmi. Agad siyang tinanong ni Dalmi kung naaalala niya ang address na pinupuntahan nila 15 taon na ang nakakaraan para magpalitan ng liham. Si Dusan ay utal-utal at hindi masagot ang tanong nito. Diretsahang ibinaba ni Dalmi ang telepono at kahit paulit-ulit na matawag si Dusan, wala pa ring sumasagot. Sa huli, pinatay na lang niya ang kanyang telepono. Labis na na-stress si Dalmay at nagmakaak siyang sabihin ito ang totoo. Sino ba talaga ang sumulat ng mga liham 15 taon na ang nakakaraan? Sinabi na lang ni Ji Pyong ang buong katotohanan kay Dalmay na ang lola niya ang humiling sa kanyang isulat ang mga liham na iyon. Gusto raw ng lola na magkaroon siya ng kaibigan.
Ang pangalang Namdusan ay isang pangalan lang na nakita nilang dalawa sa isang pahayagan. Siya rin ang Namdusan na nahanap ko. Pagkatapos, sinabi ko sa kanya na magpanggap na siya ang sumulat ng liham at dumalo sa dinner party noong gabing iyon. Lubos na nadurog si Dalmi dahil pala ang lahat mula simula hanggang wakas ay peke. Isa itong ganap na kasinungalingan. Sa bus station, nahanap ni Dusan si Dalmi at diretsahan niyang inamin ang lahat niya. Sa simula, akala niya ay isang araw lang, ngunit hindi niya inaasahang mahulog ang loob niya rito. Pagkatapos, dahil sa ayaw na niyang sabihin totoo, at sa gayon, tumagal ng tumagal ang lahat araw-araw. Sa tuwing tinitingnan mo ako, umingiti sa akin, at sinusuportahan ako, sa tuwing naiisip ko na hindi iyon ang tunay na ako, labis akong nasaktan. Gusto kong maging taong gusto mo, pero hindi ko magawa, labis akong nainis. Hindi inaasahang sinabi ni Dalme, na kahit ako, hindi ko alam kung anong klase siyang tao. Pagkatapos niyang sabihin iyon, tumalikod siya at umalis. Noong gabi, minsan hawak-hawak Dalme ang isang gumugulong bola, minsan naman ay liham mula 15 taon na ang nakakaraan. Nasa araw na wakas ng presentasyon, kung magtagumpay, mananalo sila ng premyong $50 milyon, pati na rin ang pamumuhunan mula sa napakaraming mumuhunan. Kung mabibigo, kailangan na nilang umalis sa kompetisyon. Ang unang sumampa sa entablado ay ang kumpanya ni Injay, at naging matagumpay ang kanyang presentasyon. Sinabi ni Injay na naghahanap siya ng mga global partner, at umaasang magkakaroon siya ng pagkakataong makipagtulungan sa Dalawads. Ngunit sinabi ni Alex mula Dalawad Corporation, ang iyong presentasyon ay napakaganda at interesado rin kami. Pero kinokonsidera ko ang isa pang grupo ng mga kandidato. Gusto kong marinig ang kanilang presentasyon bago ako magdesisyon. Sunod ay ang Samsung Tech. Napakagaling din ang presentasyon ni Dalmay. Pero ang nilang accuracy ay 72.4% lang. Samantalang ang accuracy ng kumpanya ni Injay ay 73.2%. Kaya mas mababa ang kanilang grupo kaysa sa grupo ni Injay. Medyo nadismaya si Alex pero lumapit si Dusan at ipinaliwanag na ang accuracy ay hindi dapat tingnan sa numero lang, kundi pati na rin sa application environment na napakahalaga. Naghanap kami ng paraan para balansin ang high accuracy at pagbabawas sa laki ng application. Hiniling ng mga hurado na bumalik ang grupo ni Injay sa entablado para magkompetisyon muli ang dalawang grupo at hiniling nila sa kanila na gamitin ang pinakalumang microcontroller para tingnan kung gagana pa rin ito ng normal. Pagkatapos ng abalang operasyon, ang programa ng Samsung Tech ay gumana pa rin ng maayos habang ang programa ng grupo ni Injay ay hindi gumana ng normal. Ang maayos na pagpapatakbo ng programa ng Samsung Tech ay labis na ikinagulat ng mga hurado. Ang resulta ay ganap na labas sa kanilang inaasahan. Sa pagkakataong ito, nanalo ang Samsung Tech. Nagyakapan sa tuwa ang magkakasama sa team at sa wakas ay nanalo na sila. Sa pagkakataong ito, nagwagi na talaga sila. Bukod pa rito, nanalo sila sa isang nakamamanghang paraan. Sa madaling panahon, nakatanggap sila ng alok na bilhin ang kanilang API mula sa Dalawadsin. Nais bilhin ng Dalawadku ang kanilang kumpanya sa mataas na halaga na $3 bilyon. Ang kondisyon ay maaari silang magtrabaho sa headquarters ng kumpanya sa loob ng 3 taon. Nang marinig halagang ito, walan sila ng kontrol sa kanilang emosyon. Ito ay isa halaga na di nila naisip sa buhay nila. Pagkatapos ihatid ang mga empleyado ng Dalawadsi, agad silang labis na nasasabi at hindi ikubli ang nilang kaligayahan. Para bang narating na nila urok ng nilang buhay. Ang $3 bilyon at ang pagkakataong magtrabaho sa Silicon Valley headquarters ng Dalawads. Ang tukso ay talagang napakalaki. Ang lahat ay puno ng pag-asa para sa hinaharap. Nagsimula ng pag-usapan kung anong English name ang PPE. Mag-enroll ba sa business English class? Gayunpaman, nang maisip nila na mawala na ang pangalang Samsung Tech, hindi nila maiwasang malungkot. Nagkasama silang bumalik sa kanilang lumang working room kung saan sila nagsimula. Bukod sa nostalgia, pinag-isipan din nila ang hinaharap. Mayroon din silang plano na magsimula ulit ng negosyo pagkatapos ng 3 taon at sabay-sabay na magmaneho ng mga autonomous na sasakyan. Kinabukasan, nang malaman ni GPO na gustong bilhin ni Als ang proyekto sa halip na mamuhunan dito, nagmadali siyang pumunta sa kumpanya para pigilan silang pumirma sa kontrata. Ang resulta, sina Dusan at Dalmi ay nasa kinaroroonan na ni Alex. Pagkatapos sahin ni GPO ang kopya ng kontrata, kinuha niya agad ang kanyang telepono at tinawagan si Dalmi para pigilan silang pumirma. Agad na kinuha ni Yongsan ang telepono sa kamay niya at binura ang numero ni Dalmi. Sinabi niya kay GPO na huwag na siyang magbuhos pa ng malamig na tubig sa kanila. Sinabi ni GPO na ito ay isang tipikal na pagkuha ng talento. Hindi raw talaga sila interesado sa halaga ng kanilang kumpanya, kundi dahil gusto kanilang kunin bilang engineer para sa kanilang kumpanya. Sa oras na matapos ang pagpirma, agad na magdidisband ang grupo ninyo. Maliban sa mga technical staff, ang ibang miyembro ay agad na sisipain. Pagkatapos niyang sabihin iyon, nagmamadali silang nagmaneho papunta kay Alex. Pero huli na, nang dumating si GPO kay Alex, tapos na sa pagpirma sina Dalmi at Yongsan sa kontrata. Nagkasalubong din sila sa magkabilang elevator. Sigurado, sa unang araw pagkatapos mabili ang kumpanya, agad na binuwag ang kanilang buong team at kinuha lang nila ang 3 technical staff papuntang Amerika. Agad na sinipa si Dalmi at ang natitirang babaeng kasamahan.
Hindi na rin gagaan ang serbisyo ng mga mata. Galit na galit si Yongsan. Panloloko ba ito? Sabi mo, kukunin mo ang buong team namin. Hindi iyan ang nakasulat sa kontrata. Ang mga sinasabi ay walang legal na bisa. Isipin mo positive panig, ang panya ay binili sa gandang presyo. At ang bawat sa ay may pera at pagkakataong magkaroon ng karanasan sa Silicon Valley. Kung iisipin mo ng kalmado, wala namang masama. Nagdesisyon na kung wakasan ang kontrata para na lang walang nangyari. Ang pagtatrabaho ng asyonal ay hindi makaresolve ng problema. Kapag napirmahan na ang kontrata, hindi na ito basta-basta mawawala. Ayon sa kontrata, kailangan mong magbayad ng 6 bilyong won sa pinsala. Nang marinig ang 6 bilyong won, hindi maiwasang yumuko ni Dalmi sa lungkot. Hindi rin alam ni Dusan ang sasabihin. Ayaw niyang saktan si Dalmi, pero wala siyang ibang magawa. Lumapit si Ji Pyong, tumingin kay Dalmi, at dahan-dahang sinabi na kung napirmahan na ang kontrata, tanggapin na lang ang katotohanan. Hindi binili ng dalawa diku ang kumpanya niyo sa halagang $3 bilyon dahil sa proyekto ng mga mata, kundi dahil sa mataas na accuracy ng mga solusyon ninyo. Nakakasakit sa damdamin ang mga salitang ito. Si Dusan ay galit na hiniling kay Ji Pyong na tumigil, pero wala itong balak na tumigil. Kaya naman sinipa kayong dalawa. Sa puntong ito, tuluyan ng nadurog si Dalmi. Kahapon, puno pa sila ng pag-asa para sa kinabukasan, at pinag-uusapan pa nga kung anong English name ang pipiliin at kung mag-enroll sa business English class. Bakit biglang nagkaganyan ang lahat? Hinabo ni Dusan si Ji Pyong palabas, at pagkatapos ay hinawakan ang kwelyo nito. Hindi nag-usap ang dalawa at nagsimula na lang mag-away. Pagkatapos ng away, sinabi ni Ji Pyong, sabi ni Ji Pyong, bitawan mo na ang mga mata, gamitin ninyo ang magandang teknolohiya ninyo sa paggawa ng pera. Pero hindi inasahang humingi si Dusan ng tulong kay Ji Pyong dahil binuo ang proyekto ng mga mata para sa lola ni Dalmi. Hindi na maganda ang paningin ng lola at sa maikling panahon, hindi na siya makakakita pa. Nabigla si Pyong at nagmamadali siyang pumunta sa tindahan ng hotdog ng lola. Nang makita niyang hindi na mabasa ng lola ang mga ibo at hindi na makalkula kabuang halaga ng walang mga mata-api, hindi niya nagilang umiyak at nakita niyang tapos na ang la sa pagkalkula. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha. Umiti si Ji Pyong at lumapit sa lola. Pagdating ni Dalmi sa pinto ng bahay, nagkataon na nakita niyang papalabas si Ji Pyong mula roon. Gusto ni Dalmi na imbitahan si Ji Pyong na kumain sa gabi at umaasa siyang mabibigyan siya nito ng ilang patnubay. Ano ang dapat kong gawin? Sabi ni Ji Pyong, ang mga salita ko ay maaaring mahirap pakinggan. Una, ang kontrata mismo ay walang problema. Pangalawa, ang grupo ninyo ay nakikipaglaban sa dalawa at na parang isang itlog na bumabato sa bato. Kaya, ang payo ko ay tanggapin ninyo ang realidad at gawin ninyong kaibigan ang kaaway. Hindi alam ni Dalmi ang sasabihin dahil wala na talaga silang magandang paraan. Sa kabilang banda, tinanong ng nanay ni Dusan kung kumusta na sila ni Dalmi. Pero simula nang malaman ni Dalmi na si Ji Pyong ang sumulat ng liham, hindi na siya sigurado ngayon. Gusto ring malaman ni Dusan, siguradong nagbigay siya sa akin ng senyales, hindi ko lang napansin tama ba. Sa sandaling iyon, nagkataon na nagpadala ng mensahe si Dalmay, tinanong niya kung tulog na ba siya. Magre-reply na sana si Dusan na hindi pa siya tulog at maaga pa. Agad na sinabi ng nanay ni Dusan na burahin niya iyon at pagkatapos ay pinahubad sa kanya ang jacket. Pagkatapos, binatukan niya ito. Sino ang magsisend ng mensahe sa iyo at magtatanong kung kailan ka natutulog? Ang ibig niyang sabihin, tawagan mo siya agad. Kaya naman, nagsimula kanilang tawag sa telepono sa tukoy na magamot ng lola at pagkatapos ay nag-usap sila ng nag-usap, ayaw nilang patayin ang telepon. Nagpatuloy ito hanggang sa umaga at sa susunod na umaga, natago si Dusan sa labas ng bahay ni Dalmi at naghanda ng isang aksidenteng pagkikita. Dahil ilang araw ang nakalips, sinabi ni Dalmi kay Dusan, hindi ko pa maproseso ang lahat, nasasaktan ako tuwing kinakarap ko ka ni Ji Pyong, kaya sa ngayon, wag muna tayong magkinang magkasama. Kaya para lang makita si Dalmi, kailangan ni Dusan na magpanggap na aksidente lang silang nakita. Nagkunwari lang si Dus na nagulat at sinabi, narinig ko na may magandang English cram school dito, kaya nagpunko para tanong, hindi ko inaasahang kita ka rito. Bahagyang humiti si Dalmay, nabang nabasa niya ang munting isip ni Dusan. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na ganoon kabis ang pagbago. Pagbalik nila sa kumpanya, biglang binuwag kanilang team. At si na Dalmi at ang kanyang babaeng kasamahan. Kinabukasan, nagsuot si Dalmay ng bagong damit at maingat na nag-makeup. Maaga siyang nagpunta sa bahay ni Dusan dahil kaarawan nito ngayon. Nagkasundo na silang magkita ngayon pero hindi inaasahang nakalimutan talaga ni Dusan ang sarili niyang kaarawan. Normal lang iyon dahil napakaraming nangyari kamakailan. Ibinuhos niya ang buong atensyon niya sa pag-ayos ng kontrata. Sinabi ni Dusan kay Dalmi na huwag siyang mag-alala. Habang nasa bus, patuloy na binabasa ni Dusan ang isang libro tungkol sa corporate litigation. Nang mabasa niya ang isang katulad na kaso, kinausap pa niya si Dalmi tungkol dito. Pero wala itong pakialam sa mga bagay na ito. Dinala ni Dalmay si Dusan sa isang napaka-classy na French restaurant. Pero ayaw pa ring bitawan ni Dusan ang kanyang mga hindi pa tapos na gawain.
Ang buong isip niya ay nakatuon lang sa pag-aalala kay Dalmi at sa pagwawalang bisa ng kontrata sa dalawa. Sabi ni Dalmay, ang posibilidad na may isang henyo sa computer tulad mo sa mundong ito ay isa sa 100,000, tama. At ang iyong talento ay kinumpirma pa ng isang may kakayahang tao tulad ni Alex. Kaya, ang posibilidad ay nasa 1 sa 0 milyon. Ang posibilidad na iyon ay napakababa. Maraming henyo ang nalibing dahil hindi sila nakapasok sa posibilidad na iyon. Tulad mo noon, ayaw nang makinig pa ni Dusan sa sinasabi niya. Alam niyang gustong sabihin ni Dalmi, kaya agad niyang binuksan ang libro sa harap niya. Inabot ni Dal ang libro at sinara ito at sinabing mas mababa pa ang posibilidad na ito kaysa sa manalo sa loto. Kung palalampasin mo ito, nakakahiya talaga. Hindi na nakapagpigil si Dusan. Ang parehong posibilidad ay tulad ng dalawang taong nagkikita sa buhay. Pagkatapos niyang magsalita, kinuha ni Dusan ang libro at lumabas. Hinabol siya ni Dalmi, hindi mo ba nakuha ang punto ko? Nakuha ko, pero ayaw kong pumunta. Ayaw kong iwanan ang mga mata at ikaw. Gusto kong manatili dito. Maging ang Sandbox Venture Capital Headquarters man o ang luma at masikip na office, gusto ko lang manatili rito. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod siya at umalis. Napahiya ako. Pinili ka ng dakilang taong iyon at iniwanan ako. Gusto mo talagang sabihin ko pa ito. Walang epekto kay Dusan ang sinasabi niya at ayaw niyang makinig. Wala nang ibang magawa si Dalmi kundi gamitin ang kanyang huling paraan. Makinig ka, hindi ikaw ang Dusan na sumulat sa akin. At hindi rin ako ang iyong pangarap. Sina Dalmi at Injay ay palaging nag-aaway sa tuwing nagkikita. Pero sa pagkakataong ito, biglang nag-apply si Dalmi sa kumpanya ng kanyang ate. Nang makita si Dalmi nag-apply, nagulat ang lahat ng mga kasamahang Injay sa kumpanya. Tinititigan nila si Dalmi nang may pag-uusisa. Tinanong ni Juan Injay kung ano ang ginagawa niya rito. Walang sabi-sabing inilapag ni Dalmi ang kanyang resume sa mesa. Umupo ng direkta at malinaw na sinabi, narito ko para mag-apply. Walang sinabi ang ate niyang si Injay. Umupo lang siya ng kalmado. Gusto ni Injay na malaman kung ano ba talaga ang gustong gawin ng kanyang kapatid. Ipaliwanag mo, bakit gusto mong mag-apply sa kumpanya ko? Nang magsalita ang direktor, umupo na lang ang iba. Sinabi ni Dalmay, sa presentasyon noong araw na iyon, ang sinabi ng direktor ay labis na nagpabilib sa akin. Sabi mo, ang layunin mo ay gawing mas progresibo at maunlad ang mundong ito. Parehong-pareho ang mga salitang ito sa sinabi ng tatay ko 15 taon na ang nakakaraan. Sinabi niya sa akin, hindi lang ako nag-resign dahil sa pagiging maliit sa trabaho, kundi para maghanda sa isang mas magandang mundo. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na marahil ay pareho kami ng layunin ng direktor. Mabilis na na-hire si Dalmay bilang vice director ng kumpanya ni Injay. Pagkatapos ng maikling panahon, nagtayo sila ng isang hiwalay na subsidiary company na tinatawag na Injay Company na pinamamahalaan ni Dalmay bilang direktor at responsable sa negosyo ng bagong kumpanya. Samantala, sa kabilang panig ng karagatan, sina Dusan at ang kanyang mga kasamahan na responsable sa Smart City Project ng Dalawa ay nakamit na rin ang mahusay na resulta. Na-promote rin si Han Ji-pyong mula team lead para maging director. Sa Mid-Autumn Festival 3 taon pagkatapos, inanyayahan ni Dalmay si Han Ji-pyong na kumain sa bahay nila. Tinanong din niya ito na magpunta ng mas maaga para tumulong. Sa gabi, ang apat ay parang isang masayang pamilya, sabay-sabay na gumagawa ng mooncake, nagluluto, at masayang naglalaro ng hanafuda. Habang gumagawa ng squared na pagkain, napagod si Han Ji-pyong at nakatulog. Nagpunta si Dalmi para takpan siya ng kumot. Nang lumabas ang lola sa silid, mabilis na sininyasan siya ni Dalmi na mag-ingay. Nang makita ang lahat, ngumiti ng masaya si Han Ji-pyong at nagpanggap pa rin na natutulog. Nagising si Dalmi sa hanggabi at bigla siyang namalaya at nagising na si Ji-pyong at nakaupo pa rin siya at gumagawa ng squared na pagkain. Pumunta siya at umupo sa tabi na. Gusto ni Han Ji-pyong na tulungan ang lola magbukas ng hotdog stand. Nakaisip siya ng maraming dahilan at pagdadahilan, at sa huli ay naglakas loob ng lumabas. Sa daan patungo kay Dalmay, hindi inaasahang nakasalubong ni Han Ji-pyong si Dusan sa lounge. Tinanong niya si Dusan, bakit ka nandito? Pagkatapos malaman na nagbabakasyon si Dusan at babalik ng isip pagkatapos ng bakasyon niya, doon lang siya nakahinga ng maluwag at pagkatapos ay nagsimula si magkwentuhan. Nakita ni Dusan ang kahon ng regalo sa kamay ni Han Ji-pyong at tinanong niya ito kung para kanino iyon. Biglang nag-alinlangan si Han Ji-pyong, nag-atubili saglit at nagpa siyang ilapag ang kahon ng regalo sa mesa. Nagpanggap siya na may espesyal na relasyon sila ni Dalmi. Pagkatapos, sinabi na naghahanda siyang bigyan ng regalo si Dalmay at pagkatapos marinig ito ay na-disappoint si Dusan, ngunit nagpanggap siyang walang nangyayari. Nang makita ang reaksyon ni Dusan, tumayo si Han Ji-pyong, sinasanyang yayain si Dusan na samahan siya upang makita Dalmay. Tumayo rin si Dusan, nagpanggap na mayroon siyang appointment at sinabi na hindi siya makakasama sa kanya sa pagkakataong ito. Sige, sabi ni Han Ji-pyong at umalis, iniwan si Dusan na nag-iisa na nalulungkot. Lumabas si Dalmay sa elevator at nagkataon na dumaan si Dusan sa harap niya. Nang makareact si Dalmay, malayo na siya, kaya mabilis siyang hinabol si Dusan. Pagkatapos ng ilang paghanap, nakita ni Dalmi muli ang pamilyar na anino na iyon.
Nahirapan siya, sa wakas ay naabutan niya ito at agad na hinawakan ni Dalmi ang braso ng kabilang panig. Hindi niya inaasahang natapon sa kanya ang lahat ng kape at ang kabilang panig ay hindi pala si Dusan. Nang makita ang kanyang sarili sa ganoong kalunos-lunos na kalagayan, natigilan si Dalmi at paulit-ulit na humingi ng paumanhin sa kabilang panig. Sa sandaling iyon, biglang tumunog ang telepon at mabilis na sinagot ito ni Dalmi. Pagkatapos, hindi na niya inayos ang kanyang damit at mabilis na tumakbo pabalik sa kumpanya. Lumabas na inatake sila ng ransomware at ang lahat ng dokumento ay na-encrypt. Hinihingi ng kabilang panig na magbayad ang kanilang kumpanyang 300 milyong dolyar sa loob ng 12 oras kung hindi ay buburahin niya ang decryption key. Sa ganitong paraan, mawawala ang lahat ng data ng kanilang kumpanya at ang lahat ng data tungkol sa autonomous na sasakyan ay mawawala rin. Walang saysay ang lahat ng pamumuhunan, nag-report sila sa pulis ngunit walang nangyari. Hindi rin kayang ayusin kaagad ng pulis ang bagay na ito. Sabi ng technical department ng kumpanya na masyadong mahaba ang decryption key at aabutin ng ilang araw para ma-hack ito. Kaya, iminungkahi niya na bayaran na lang ang mga hacker ng 300 milyong dolyar. Sa ganitong paraan ay makukuha nila ang decryption key at maililigtas ang lahat ng data. Saka, gumastos na tayo ng 2 bilyon para sa algorithm development at pagbabago ng sasakyan, kaya ang 300 milyon ay parang napakamura na. Ngunit ang lahat ng pera ng kumpanya ay na-invest na sa bagong negosyo. Hindi nila makukuha agad ang ganoong kalaking halaga ng pera. Si Dalmi ay parang nakaupo sa nagbabagang uling, patuloy na tumatawag sa iba't ibang tao, ngunit walang resulta. Habang naghahanap siya sa kanyang phone book, bigla niyang nakita ang numero ni Han GPO. Naalala ni Dalmi ang sinabi niya, sana kapag nahihirapan ka at pagod, ang una mong maisip ay ako. Nag-atubili siya saglit at nang balak na niyang pindutin ang call button, nagkataon na may tumawag. Mabilis na sinagot ni Dalmi ang tawag at si Dusan iyon. Nalaman niya na nang humingi si Dalmay ng tulong kay Jiang Saha. Nagkataon na nandoon din si Lee Chulsan. Nang marinig ang boses ni Dusan, hindi nakapagsalita si Dalmay. Matagal bago siya nakareact at sa huli ay hindi niya napigilan ang pag-iyak. Tiniyak ni Dusan sa kanya na huwag siyang mag-ala, pupunta siya sa loob ng 20 minuto. Mabilis na duting si Dusan at agad niyang isinaksak ang EFB drive at nagsimulang mag-operate. Ang dalawang technical staff sa kumpanya hindi masaya at sa huli ay nagalit at umalis. Sa maling panahon ay dumating din si Lee Chulsan at pagkatapos ay sumunod si Myung-san. Ang magkakapatid ay nagtulungan at sa lalong madaling panahon ay natagpuan nila ang decryption key at na-recover ang lahat ng data. Nang makita na nalutas na ang problema, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Dalmay. Bigla siyang napagod at mabilis siyang binuhat ni Dusan, dinala siya sa rest area. Nang makita ito ng iba ay mabilis din silang umalis. Nang malaman na nagbabakasyon lang si Dusan at babalik sa FT sa loob ng 1 linggo, labis na nadismaya si Dalmay. Tumingin siya sa kanyang damit na puno ng kape at pati na rin sa manggas na nawawala ng isa sa mga coughs. Agad na tumalikod si Dalmi at bahagyang kumunot ang noo. Ang hitsura niya ngayon ay talagang napakalungkot. Kinabukasan ng umaga, pagbalik ni Han GPO sa sandbox, doon lang niya nalaman na inatake ng hacker ang kumpanya ni Dalmi. Nagmamadali siyang pumunta sa opisina nito at tinanong kung ano na ang sitwasyon. Nang marinig niyang sinabi ni Dalmi na salamat sa tulong ni Dusan, nalutas na ang problema. Nakita ni Han GPO ang jacket ni Dusan sa tabi. Sa konting pagkadismaya, sinabi niya, ang swerte naman. Pagkatapos, tinanong niya kung okay pa siya. Sinabi ni Dalmi na labis siyang nadismaya sa sarili niya at hindi niya inaasahang magiging ganito siya kahabag-habag. Dapat talaga ay makikita niya si Dusan sa pinakamalungkot niyang sandali, talagang nakakahiya. Pakiusap, wag mong sabihin sa iba na umiyak ako. Pumunta si Han Ji-pyong at sinara ang lahat ng kurtina at sinabi kay Dalmay, huwag kang mag-alala, magstay ka dito at pakalmahin mo ang sarili mo at huwag mong kalimutang i-lock ang pinto. Sa kabilang banda, kumakain ng almusal ang tatlo, sila Dusan. Pagkatapos ng pag-uusap, nagdesisyon silang tatlo na manatili sa Korea para i-develop ang kanilang karera. Nagmamadaling tumakbo si Dusan sa opisina ni Dalmay. Gusto niyang kunin ang jacket niya at sabihin sa kanya ang desisyon nila. Paglabas niya sa elevator, nagkataon na nakasalubong niya si Han Ji-pyong. Hinawakan siya ng pit ni Han Ji-pyong, gusto niyang makausap si Dusan. Tinanong ni Han Ji-pyong si Dusan kung balak ba niya talagang hanapin si Dalmay. Si Dusan naman ay nagtanong pabalik kung anong karapatan niya para ang bagay na ito. Hindi inaasahang nagpang si Han Ji-pyong na siya naging boyfriend ni Dalmay. Pagkaalis ni Dusan sa elevator, naramdaman ni Han Ji-pyong na siya ay naging masyadong mapag-asa. Tinawagan niya si Dalmay upang ipaliwanag ang lahat. Kagaya kaya, para mapigilan si Dusan na hanapin, may nasabi ako na nagbigay sa kanya ng maling presyon. Kung lalabas ka ngayon, maaari mo pa siyang makita. Hindi inaasahang silbi ni Dalmay na hindi na kailangan. Sa huli, babalik din siya sa V. Pagkatapos, tinawagan na naman siya ni Dusan. Iniisip na sa huli ay babalik din siya sa V. Tumingin na naman siya sa kanyang kalunos-lunos na hitsura sa sandaling ito. Desididong tumanggi si Dalmay na sagutin ang tawag. Pagkatapos ay pinatay niya ang kanyang telepono. Tumawag ulit si Dusan. Narinig niya ang abiso na naka-off ang kabilang linya. Malungkot niyang ibinaba ang telepono. Ang konting pag-asa na bumalik ay bigla ring nawala. Pag-uwi sa bahay, matagal niyang tinitigan ang flowball. Hindi niya maiwasang maalala ang unang pagkakataon na nagkita sila. Sa huli, ang flowball na sumisimbolo sa kanilang
kanilang pag-ibig ay itinapon sa basurahan. Hayaan na lang na magtapos ang lahat. Gayunpaman, kahapon ay walang awa na tinanggihan ni Dalmi ang tao. Hindi inaasahang pumunta siya sa pinto ngayon para humingi ng tulong. Nahirapan siyang makarating sa tuktok ng gusali. Maraming investor ang pumunta dito dahil sa kanilang reputasyon. Gustong direktang pumunta ni Dalmi sa opisina para hanapin si Dusan. Hindi inaasahang pinigilan siya ng iba at sinabihan na pumila siya. Kaya, tumawag na lang siya kay Dusan. Nakita ni Dusan na tumatawag si Dalmi. Agad niyang pinindot ang decline button. Hindi rin siya nag-reply sa mga text. Pagkaalis ng lahat ng investor, muling tumunog ang telepono na galing kay Dalmi. Nag-alinlangan si Dusan saglit at sa huli ay pinatay pa rin ang telepono. Hindi inaasahang nakatayo na pala si Dalmi sa harap ng pinto. Agad na naging awkward ang atmosphere. Tinanong niya ito kung bakit siya pumunta. Nang marinig niyang sinabi ni Dalmi na pumunta siya, paayain silang magtrabaho. Agad na pinalabas Dusan sina Lee Chul-san at Kim Yong-san. Pagkatapos, sinabi niya kay Dalmi, 3 taon na ang nakakaraan ay gusto ko nang makipaghiwalay. Kaya, may nasabi akong mga salita na lubhang nakasakit sa akin. Inabot ako ng 3 taon para tanggapin iyon. Ayokong magpatuloy pa. Kung wala na tayong tadhana, mas mainam na huwag na tayong magkita pa. Ayoko nang makita ka pa. Sinabi ni Dalmi na ngayon ay siya naman ang karinig ng mga sitang ito at lungkot siya. Pareho ang nararamdaman mo noon, di ba? Sorry, lumabas na ilang araw na ang nakalilipas. Ang mga senior developer ng kumpanya ay na-recruit ng iba. Sinabi ni Injay kay Dalmi na imbitahan ang grupo ni Nanam Dusan. Dito lang nalaman ni Dalmi na gusto nilang manatili sa Korea. Ngunit hindi pa rin siya pumayag. Naisip ni Dalmi na sa paggawa nito ay pinipigilan niya lang sila. Galit na galit si Injay. Hindi ko inaasahan na isipin mo na pinipigilan lang sila ng sarili nating kumpanya. Karapat dapat ka bang maging isang direktor? Bibigyan kita ng 2 pagpilian. Una, yayain mo ang grupo ni Nanam Dusan na bumalik. Pangalawa, umalis ka. Hindi natin kailangan ng isang direktor na humahad lang sa kumpanya. Galit na galit si Dalmi. Naisip niya na binabantaan siya ng kanyang kapatid. Hindi niya inaasahan na kahit ang kanyang ina at lola ay hindi siya sinuportahan. Sinabi ng kanyang ina, hindi ko alam na ganoon pala kalala ang kumpanya mo. Sabi rin ng kanyang lola, para ka lang nagtitinda ng hotdog, tinatanong ang mga customer, bakit ninyo kinakain ang hotdog? Bilang isang direktor, ganoon ang iniisip mo. Nakapagtataka na lang kung magde-develop pa ang kumpanyang iyan. Kaya, nag-atubili siyang pumunta dito para hanapin si Dusan. Hindi niya inaasahang hindi siya binigyan ni Dusan ng pagkakataon na magsalita at agad na siyang tinanggihan. Sa pag-iisip sa mga salita ni Dusan, naramdaman niya na mababaliw na siya. Noong gabing umuwi si Dusan, ang tatay niya ang flowball at ilagay sa isang transparent na kahon. Sinabi niya na ang mga ganitong mahalagang bagay ay dapat itago ng maingat. Kinabukasan, para makalimutan si Dalmi, nagpa siya si Dusan na sundan ang yapak ng kanyang tatay noong bata pa ito. Nagbike siya papunta sa bahay ng kanyang namayapang tiyuhin. Gusto niyang hitin ang pisikal na pagod para mabawasan ang sakit sa puso, upang malunod ang lahat ng pag-aalala. Matapos dumaan sa maming paghihirap bago makarating sa bahay ng kanyang tiyuhin, humiga si Dusan sa bench sa labas ng bahay dahil sa pagod. Ngunit hindi inaasahan na habang mas napapagod ang kanyang katawan, mas nagiging malinaw ang lahat ng nasa isip niya. Hindi niya alam kung kailan siya nakatulog, nang magising siya ay gabi na. Sa sandaling ito, papalapit sa kanya si Dalmi na pilay. Akala ni Dusan ay naghahalusinate lang siya dahil nagugutom siya. Uminom siya ng ilang sipsip ng tubig, hindi niya inaasahan na si Dal pala talaga iyon. Tumayo si San at gusto niyang umalis, agad siyang hinawakan ni Dalmi. Saan ka pupunta ng ganito kagabi? Nababaliw ka na ba? Sa huli, magkasama silang bumalik. Nagkita si Han Ji-pyong at Dusan sa lobby. Tinawag ni Han Ji-pyong si Dusan para huminto. Gusto niyang kunin ang mga lumang liham mula sa kanya. Bagaman hindi masyadong gusto ni Dusan, sa huli ay pumayag pa rin siya. Ngunit ang lucky plant na binigay sa akin ni Dalmi, kailangan mo ring ibalik sa akin. Bumalik si Dusan sa bahay at inayos ang mga lumang liham. Nakita niya ang isang liham na may nakasuot na ang mahal ko at hindi niya napigilang buksan at basahin ito. Sa sandaling ito, biglang tumawag si Han Ji-pyong at tinanong kung saan sila magkikita. Sinabi ni Dusan na hindi na niya kailangan ang lucky plant na iyon at hayaan na lang na parang walang nangyari. Pagkatapos ay agad siyang nag-hang up. Patuloy na tumawag si Han Ji-pyong ngunit hindi na niya sinagot. Hindi niya inaasahan na dinala ni Han Ji-pyong ang lucky plant at dumiretso sa bahay ni Dusan. Silang dalawa ay medyo lasing, sinabi ni Dusan, hinahangaan kita. Tinatanong ko noon si Dalmi kung bakit niya ako gusto. Sinabi ni Dalmi noon na dahil ako ang una niyang pag-ibig. Ang mga sulat na isinulat mo ay nagbigay sa kanya ng ginhawa sa loob ng mahabang panahon. Ang iyong mga kamay ay napakalaki, napakaganda. Sa totoo lang, alam ko na ikaw ang tinutukoy niya, ngunit ang mga kamay na ito sa akin. Kaya, subukan ko ang aking makakaya na gatin ang mga kamay na ito para manalo laban sa magagandang alaala sa pagitan ninyong dalawa. Ngunit napagtanto ko na hindi pa rin sapat ang mga ito. Kung alam mo na iyon, sana ay sumuko ka na lang. Hindi pa rin iyon mangyayari. Kung gayon, magmamahal ka na lang sa kanya nang walang kapat sa buong. Mamahal ko siya sa buong buhay ko.
Kinabukasan ng umaga, nagising si Han Ji-pyong at namalayan niya na nasa bahay siya ni Dusan. Tumayo siya at lumabas ng silid. Nagkataon na narinig niya ang nanay ni Dusan na nagtatanong sa kanya kung dapat ba siyang maglagay ng sili sa sabaw ng isda. Gusto ba ni Han Ji-pyong ng maanghang? Tanong ni Dusan sa kanyang nanay kung mayroon bang beans na niluto sa soy sauce. Narinig niyang gusto ni Han Ji-pyong iyon, kaya balak niyang ipak para maiuwi niya. Tahimik si Han Ji-pyong, tahimik siyang bumalik sa kanyang silid. Nang pumasok si Dusan para tawagin si Han Ji-pyong para uminom ng sabaw na pampagising, tapos na siyang magbihis. Galit na biglang sinabi ni Han Ji-pyong na, kukunin ko na ang mga sulat at ang halaman. Kahit kunin ko lahat, hindi pa rin ako makakakumpara sa iyo. Dahil sa kabagalan mo, balak ko na sanang magpanggap na tanga hanggang sa huli pero wala na akong magagawa. Makinig ka ng mabuti, isang beses ko lang sasabihin. Alisin mo ang inferiority complex mo sa akin at itaas mo ang iyong self-esteem. Kapag nakita mo muli si Dalme, malalaman mo kung sino ang gusto ni Dalme. Tinalo mo ang mga alaala naming dalawa gamit ang mga kamay na iyon. Nang marinig ang mga sinabi ni Han Ji-pyong, agad na tumakbo si Dusan para hanapin Dalme. Nang makita niya si Dalme, tinanong niya ulit, bakit mo ako gusto? Ako, hindi ko alam. May bakit ba? Ang pagmamahal sa isang tao ay hindi kailangan ng dahil. Dahil ikaw iyon, hindi inaasahang nakita ni Han Ji-pyong si Dalmay sa elevator. Bagaman medyo awkward, hindi na siya sinasadyang umiwas pa. Sinabi ni Han Ji-pyong, bagaman nabasa ko ang mga liham na inulat mo, hindi pa kita kailanman hinanap sa loob ng 15 taon. Nang matapos basahin ni Namdusan ang mga liham iyon, kusa siyang pumunta, hinanap ka. Kaya, ang Namdusan sa mga liham ay hindi talaga ako. Hindi mo kailangang makonsensya at hindi mo kailangang sisihin ang sarili mo. Pumunta si Injay para hanapin ang representative na si Onsion Hak ng Sandbox para konsultahin siya tungkol sa fundraising. Hindi inaasah sinabi ng representative na si Yon, hindi na kita matutulungan sa pagkakataong ito. Dahil sa pagkakataong ito ay gusto naming mamuhunan sa inyong dalawang kumpanya. Pagkatapos, pumunta si Representative Yoon Seon-hak kay Han Ji-pyong at sinabi sa kanya, naniniwala ako na ang potensyal ng inyong dalawang kumpanya ay mas mataas kaysa sa iniisip nila. Malapit na silang makamit ang isang J-curve, dapat mong lutasin ang bagay na ito sa lalong madaling panahon. Balak tumanggi ni Han Ji-pyong, ngunit hindi siya makatanggi. Maaari lang niyang yayain si Dusan na lumabas at wala siyang inaasahang anuman. Naisip niya na siguradong tatanggi si Dusan, ngunit hindi niya inaasahang direkta siyang pumayat. Tinanong ni Han Ji-pyong si Dusan, bakit mo ako tinanggihan noon at ngayon ay pumayag ka sa investment? Sabi ni Dusan, dahil noon ay kinaawaan mo lang kami. Ngunit sa pagkakataong ito ay dahil sa pagpapahalaga sa aming kumpanya at ito ay isang tunay na investment. Pagkatapos magsalita ay inabot ni Dusan ang kanyang kamay kay Han Ji-pyong at matagumpay silang nagkolaborate. Maraming salamat sa inyong panonood sa buong episode. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na mga pelikula sa channel.